Mateo, ang henyo. Credit to the author. M571 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Mateo na ito ay talagang isang taong naging mas malakas kapag nakakaharap ng malalakas na kalaban. Tungkol sa lakas ng mga kapatid niyang ito, napakalinaw ni Lindan. Pero kahit na ganoon, dinurog pa rin sila ni Mateo ng may kapangyarihan. Yung dalawang suntok kanina, kahit siya ay nakaramdam ng takot. Masyadong malakas. Hindi kaya't walang limitasyon ang batang ito. Ang grupong ito ng mga taong may lakas na 4th level Soul Sea. Ano ang ipinapakita nito? Ipinapakita nito na noong sila, ang mga taong ito, ay nasa 4th level Soul Sea, bilang isang koponan ay hindi pa rin kayang magtagumpay laban kay Mateo sa 5th level Sea transformation na ito. Bukod pa rito, noong nasa 4th level Soul Sea sila, wala pa silang gaanong pag-unawa sa kanilang kasalukuyang mga konsepto. Gamit ang dalawang suntok na ito, perpektong naipaliwanag ni Mateo ang tinatawag na malakas. Tumingin si Linden kay Mateo at biglang humagalpak ng tawa, haha. Ilang taon na ba ang nakalipas? Sa wakas ay tinanggap na ng Vast Heaven Pagoda ang isang kawili-wiling kabataan. Mateo, ang galing mo. Ang huling 3 round na ito ng Vast Heaven Pagoda Inheritance ang pinakamahalaga. Kailangan mong magsikap ng husto. Huwag mo akong biguan. Gaya ng sinabi niya, inikat ni Linden ang kanyang espada, pagkatapos ay itinarak ito sa sarili niyang leeg. Sumunod din ang iba pang mga ilusyonaryong espiritu, at lahat ay piniling magpakamatay. Di nagtagal, si Linden at ang iba pa ay nabuhay muli mula sa mga patay, at muling lumitaw sa harap ni Mateo. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, maraming salamat, Kuya Kane. Huho, para saan ang pasasalamat? Kailanman ay walang habag sa mundo ng mga martial artist, lakas lamang. Kung wala kang sapat na lakas, paano ka magiging kwalipikado para makita-kita sa ibang pananaw? Sino ang nakakaalam kung ilang martial artist ang pumunta sa malawak na langit na pagoda na ito? Pero halos wala ni isa ang may kwalipikasyon para makapagsalita pa ako. At ikaw, mayroon kang kwalipikasyong ito. Sige, pumunta ka sa espasyo ng mana, sabi ni Lindan. Tumanggaw si Mateo at sinabing, Palam. Natapos na. Talagang nakapasa. Ang ikapitong antas. Ikapitong antas. Sa labas ng Vast Heaven Pagoda, kumukulo ang emosyon ng lahat. Ang ikapitong antas. Ito ay isang resulta na lumikha ng kasaysayan. Simula nang marating ni Leonardo ang ikapitong antas, ilang libong taon na ang lumipas. Sa panahong ito, walang sino man ang nakapasok. Sa husay ni Leonardo, walang nang-ahas na tutulan ito. Pagkatapos ng ilang libong taon, may isa pa kayang Grandian True Lord na lilito muli. Ang pagpasok sa ikapitong antas ay nangangahulugan na kahit papaano ay nakapasok si Mateo sa top 5 sa 10,000 taon na ito. 10,000 taon. Ilang henyo ang unti-unting sumikat, pagkatapos ay muling naglaho sa mahabang proseso ng kasaysayan. Ang mapabilang sa nangungunang 5 sa lahat ng mga henyo sa loob ng 10,000 taon, ang kaluwalhatiang ito, sa pag-iisip pa lamang tungkol dito ay nakapagpasaya na sa mga tao. Tingnan ninyo. Kayo, tingnan ninyo. Nagbabago na naman ang pangalan ni Mateo. Sa maliwanag na screen, ang orihinal na gininto ang dalawang karakter na Mateo, ay unti-unting nababalutan ng isang patong ng lilang halo. Ang orihinal na kulay gintong pangalan, pagkatapos idagdag ang patong na ito ng lilang halo, ay naging sagrado. Nang makita ng mga nakapalibot na martial artist ang pangalang iyon, isang pakiramdam ng pagyukod bilang pagsamba ang sumibol sa kanilang mga puso. Ang pangalan ni Mateo ay naging kulay lila ginto. Ito. Ano ang kinakatawan nito? Gulat na sabi ni Alan. Nagpalitan ng tingin sina Alan, Hami, at Elvira. May kutob silang lahat na ikinagulat nila. Dapat ay natapos na naman ni Mateo ang round. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Levi. Songit. Bagamat hinulaan nila ito sa kanilang mga puso, nang marinig nila itong sabihin ni Levi, ang gulat sa kanilang mga puso ay hindi pa rin masabi. Ang Grandian True Lord ay lumaganap sa walang hanggang mundo pagkatapos lumabas mula sa Vast Heaven Pagoda noon. Ang alamat na ito ay naipasa hanggang ngayon.
Ngunit hindi pa nila narinig kay Alan noon na ang Grandian True Lord ay perpektong nakalusot sa mga round. Ilang beses na mas mataas ang kahirapan ng gitnang 3 antas kumpara sa unang 3 antas. Pero sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, nalampasan pa rin ba ni Mateo ang mga round ng perpekto? Ano ba ang ginawa ni Mateo sa loob ng malawak na pagoda na ito sa langit? Kung kaya pa niyang tapusin ang ika-6 na antas, anong klaseng kaharian na ang naabot ng kasalukuyan niyang lakas? Medyo nahihirapan si Alan na intindihin ito. Ang gitnang 3 antas ay nagko-configure ng mga kalaban ayon sa sariling hangganan ng martial artist. Ang kaharian ni Mateo ay si Transformation Realm lamang, ngunit ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay kayang tumawid sa isang pangunahing hangganan. Kung ganito, malaki ang kanyang kalamangan sa paglampas sa gitnang 3 antas na ito, sabi ni Hami. Hindi naman. Noong nasa ika-5 antas na si Mateo, ang mga kalaban na nakaharap niya ay pawang first level Soul Sea. Nasaksihan ko mismo ng sarili kong mga mata na ang mga kalaban na iyon ay napatay lahat ni Mateo. Katatapos lang magsalita ni Hami nang may biglang lumabas na boses para sumalungat. Lumingon ang lahat para tumingin. Si Topher nga ang napatalsik na palabas ng ika-5 palapag. Muling pumukaw ng matinding kaguluhan ang mga salita ni Topher. Ano? Sabi mo ang mga kalaban ni Mateo sa ika-5 antas ay pawang mga first level Soul Sea. Namilog ang mga mata ni Alan na parang bola. Tumanggaw si Topher at sinabing, tama. Bukod pa rito, nagkaroon ng pagpapalakas ng array formation. Napakalakas ng kapangyarihan ng Illusionary Spirit Skilling Array. Kahit na mayroon akong 3rd level Soul Sea Strength ngayon, baka hindi rin ako makadaan sa 5th level. At personal kong nasaksihan na nagsagawa si Mateo ng ganap na pagsupil laban sa Illusionary Spirit Skilling Array mula pa sa simula hanggang sa mapatay silang lahat. Katahimikan. Katahimikang dulot ng kamatayan. Ang balitang dala ni Topher ay mas nakakagulat pa kaysa sa naging kulay lila ginto na pangalan ni Mateo kanina. Isang martial artist ng si Transformation Realm ang talagang pumihil sa isang grupo ng mga ilusyonaryong espirito ng Soul Sea Realm, at pinatay pa niya silang lahat. Gaano ba kalakas na kapangyarihang panglaban ang kailangan nito? Sige, ano ba ang ibig sabihin nitong perpektong pagkumpleto na pinag-usapan ninyo? Kagagaling lang ni Topher sa Vast Heaven Pagoda at hindi pa rin niya alam kung ano ang ibig sabihin ng perfect clear. Maikling paliwanag ni Alan kay Topher. Hindi naman ganoon kagulat si Topher gaya ng inaasahan. Dahil personal na niyang nasaksihan ang husay ni Mateo sa Vast Heaven Pagoda. Maliban na lang sa matapos marinig ang paliwanag ni Alan, hindi napigilan ni Topher na magsabi ng may mapait na ngiti, mukhang sa ika-5 antas, hindi ginamit ni Mateo ang buong lakas niya. Sa palagay ko, ang mga kalaban sa ika-6 na antas ay nasa 3rd level Soul Sea Realm man lang. Siguro pati sa 4th level Soul Sea. Napatay pa niya ang lahat ng kalaban gaya ng dati. Ipinapakita nito na ang ika-5 antas ay pampaganya lamang para sa kanya. Hindi inaasahan ni Topher na ang paglalakbay sa Vast Heaven Pagoda sa pagkakataong ito ay talagang nakapaghiwalay ng malaki sa pagitan nila ni Mateo. Ang kasalukuyang Mateo ay nasa ibang-iba na ang antas kumpara sa kanila, sa mga nakababatang ito. Medyo nanginginig ang buong katawan ni Celso ngayon. Ilang taon na ba ang nakalipas simula nang maging ganito siya kabalisa? Kahit noong naging Wormland City Lord siya noon, hindi pa siya ganoon kagalit noon. Ang pag-aalala noong una tungo sa pagmamataas at kay abangan ngayon, ang ganitong uri ng sitwasyon ang nagparamdam sa kanya, sa matandang lalaking nakaranas ng hirap ng buhay, ng matinding pagkabalisa sa kanyang puso. Sa kasalukuyan, hindi sinasadyang naalala ni Celso ang eksena kung saan pinipilit niya sina Henry at Helena na lumabas sa Wormland City noon. Kung iisipin, talagang may ginawa siyang isang bagay na lubhang kalokohan noon. Kung ang lakas ng loob ng isang tao ay hindi sapat sa kanilang dalawa, paano siya magkakaroon ng ganito kahangahangang apo ngayon? Kung ang paghihiwalay niya sa nagmamahalang magkasintahan noon ay nagtagumpay. Kahit si Celso ay hindi pa rin lubos na naglakas loob na isipin ngayon. Masyadong malakas ang tumataas na momentum ni Mateo. Kapag nariyan si Mateo, ang Wormland City ay magiging pinakamataas na estado ng buong Endless World sa loob ng kahit 1,000 taon. Hindi magtatagal, tuluyan ng wawasaki ng Wormland City ang 3 sekta, at magiging numero 1 pangunahing paksayon sa walang hanggang mundong ito. Si Celso ay isang ambisyosong matandang lalaki.
Sa pag-iisip tungkol sa kinabukasan ng lungsod ng Warmland, medyo nabalisa siya. 572. Sa espasyo ng mana, lumitaw si Mateo, ngunit natigilan ang kanyang ekspresyon. Isang lalaking nakaitim ang kasalukuyang nakatayo, ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, at ang kanyang likod ay nakaharap kay Mateo. Napakahusay mo. Sa nakalipas na 10,000 taon, ikaw ang unang batang henyo na perpektong nakalampas sa unang 6 na antas. Ang taong nakaitim na ito ay malinaw na ang misteryosong taong nasa espasyo ng mana dati. Medyo nagulat si Mateo tungkol sa pagpapakita ng misteryosong taong ito ng personal. Akala pa nga niya ay magiging katulad ng dati ang taong ito na kumokontrol dito mula sa isang tagong lugar. Mukhang ang 2 beses na sunod-sunod na paglampas sa mga bala ay nagbigay na sa taong nakaitim na ito ng panibagong pagtingin sa kanya. Kaya, sa tingin mo ay mayroon akong mga kwalifikasyon para payagan kang pumunta at magkita ng personal. Tanong ni Mateo nang may bahagyang ngiti at hindi masyadong nabighani sa kagandahang asal. Halatang nagulat ang lalaking nakaitim. Tila ganito nakatahimik at kalmado ang batang ito. Walang anumang bagay ang makakapagpagalaw sa kanya. Halos kapareho lang siya ng kabataan ng isang lower realm. Nakipagtawaran pa nga sa kanya ang batang ito dati, na labis niyang ikinagalit. Ngayong personal na siyang nagkita, mukhang masungit pa rin ang batang ito. Nakakainis talaga. Hindi nagsalita ang nakaitim na lalaki. Casual lang niyang ikinumpas ang kanyang kamay. Isang maliit na bote ang lumitaw sa kamay ni Mateo. Ito ang gantimpala para sa iyong pangalawang perfect clear. Sabi ng taong kaitim. Sinuri ni Mateo ang kanyang palad at hindi mapigil ang sukatin ang maliit na bote na ito. Walang laman ang bote at tanging isang patak na lamang ng sariwang dugo ang laman. Ang patak ng dugong ito ay malinaw na hindi katulad ng ordinaryong dugo. Hindi ito matingkad na pula ngunit nagpapakita ng gininto ang kulay sa matingkad na pula. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Ito. Maaari ba itong maging isang diwa ng dugo ng banal na halimaw? Maliwanag na nakilala ni Mateo ang bagay na ito at sinabi ng may pagkamangha. Nagulat na lumingon ang lalaking nakaitim. Ngunit ang kanyang anyo ay nanatiling nakatago sa loob ng itim na roba. Hindi ito makita ni Mateo. Bukod pa rito, naramdaman ni Mateo na ang taong nakaitim sa harap niya ay mayroong kakaibang pakiramdam. Malinaw na nakatayo siya sa harap niya, ngunit tila napakalayo niya. Medyo nagdulot ito ng pangamba sa kanya. Malamang na hindi ordinaryong uri ng lakas ang lakas ng taong nakaitim. Alam mo ba talaga ang tungkol sa Divine Beast Blood Essence? Mukhang hindi normal ang pinagmulan mo. Gulat na sabi ng lalaking nakaitim. Huminga ng malalim si Mateo at pilit na pinipigilan ang pagkabigla sa kanyang puso at sinabing, nagbibiro ka siguro, senyor. Sa loob ng sariwang dugong ito, bahagya itong naglalabas ng gininto ang kulay. Ito ang tanda ng mga demonic beast na nagsisimulang mag-evolve upang maging mga divine beast. Masyadong malaki ang gantimpala ng pangalawang perfect clear na ito. Hindi rin napigilan ni Mateo ang panginginig ng kanyang puso nang makilala niya ang patak ng asensya ng dugong ito. Ano ang konsepto ng isang banal na halimaw? Bawat banal na halimaw ay pawang mga tunay na powerhouse ng deity realm. Ang mga tinatawag na banal na halimaw sa ilalim ng bahaging ito ng langit ngayon ay pawang mga basura. Sa pinakamababa, maituturing lamang silang mga supling ng banal na halimaw. Wala na ang mga tunay na banal na halimaw sa mundong ito. Kaya naman, hindi lubos maisip kung gaano kahalaga ang patak ng dugong ito sa mga kamay ni Mateo. Alam ni Mateo na kakaunti lang ang mga demonyong halimaw sa Divine Realm. Ganito rin ang kulay ng kanilang dugo. Gayunpaman, ang ilang demonyong halimaw na iyon ay pawang mga pinakamataas na antas ng pag-iral ng Divine Realm. Sa mga martial artist na tao, tanging ang mga nilalang tulad ng 10 dakilang banal na hari lamang ang makakapantay sa kanila. Ang pagnanais na makuha ang kanilang dugo ay isa lamang pangarap. Hindi kailanman inakala ni Mateo na makakakuha siya ng isang patak ng dugo na tulad nito sa loob ng malawak na pagoda sa langit na ito. Hey, ikaw? Itong batang ito, ay talagang interesante. Para malaman mo pa ang tungkol sa ganitong bagay. Tama, isa itong patak ng dugo ng tunay na dragon. Dahil alam mo na ito ay isang diwa ng dugo ng banal na halimaw, tungkol sa paggamit nito ay hindi mo na ako kailangang magsabi pa, tama ba?
Nakangiting sabi ng taong nakaitim. Binaliwala ito ng taong nakaitim, ngunit nanginig ang buong katawan ni Mateo. Nagpakita ang kanyang mga mata ng hindi makapaniwalang tingin habang sinasabi niya, "Anong sabi mo?" Ito ay dugo ng isang tunay na dragon. Sa pagkakataong ito, talagang nagulat si Mateo. Bagamat nawala ang mga powerhouse ng deity realm na parang mga ulap na naglalaho, ang mga yabag ng mga martial artists sa pagtugis sa deity realm ay hindi pa rin tumitigil. Ang alamat ng mga powerhouse ng deity realm ay patuloy ding kumakalat sa divine realm. Walang dadang ang mga banal na hayop ay lubhang kakilakilabot na mga nilalang. Ngunit sa mga banal na hayop ay mayroon ding pagkakaiba ng kahusayan at kababaan. Ang apat na dakilang banal na hayop ang malinaw na siyang pinakamataas na nilalang sa mga banal na hayop. Ngayon, nakakuha si Mateo ng isang patak ng dugo ng tunay na dragon. Kahit na ang patak ng asensya ng dugong ito ay nagmula sa isang hindi pa ganap na nag-i-evolve upang maging isang divine beast, isa pa rin itong napakahalagang bagay. Hey, bata, sasabihin mo pa rin ba na wala ng kwenta ang mga bagay na ibinibigay sa iyo ng upuang ito? Tanong ng lalaking nakaitim na may kasamang pangungutya. Natigilan si Mateo. Naaalala pa rin ng lalaking ito ang bagay na ito hanggang ngayon. Hindi masukat ang lakas ng taong ito. Hindi ko maisip na napakakitid pala ng isip niya, kaya hindi sinasadyang nakakaramdam ng paghamak si Mateo sa puso niya. Pero napakaraming mahahalagang bagay ang naibigay niya. Hindi siya kayang suntukin ni Mateo. Pinagsalikop niya lang ang mga kamay at sinabing, "Maraming salamat sa regalo ng senior." Hindi naman pala isang taga-bukid si Mateo na hindi pa nakakakita ng mundo. Pagkatapos ng pagkabigla, mabilis na naayos ni Mateo ang kanyang isipan at nakabawi. Nang makita ng taong nakaitim na mabilis na bumalik sa normal si Mateo, medyo nagulat din siya ng palihim. Kahit ang isang taong hindi nakakaalam tungkol sa mga kalakal ay alam din kung gaano kahalaga ang isang bagay na tulad ng dugo ng tunay na dragon, lalo na si Mateo na nakilala ito sa isang sulyap. Sa harap ng ganitong tukso, nagawa pa rin ng lalaking ito na manatiling kalmado. Hindi sinasadyang tumaas muli ang tingin ng lalaking nakaitim kay Mateo. "Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ito ang mga patakarang itinakda ng kapwa mo. Dahil perpekto kang nakalusot sa pangalawang pagkakataon, ito ang gantimpalang nararapat sa iyo. Ngunit kailangan kitang bigyan ng babala, ang dugo ng tunay na dragon ay abnormal na malupit. Masyado pa ring mababa ang iyong kasalukuyang hangganan. Pinapayuhan ko na maghintay ka hanggang matapos ang Divine Traversing Realm bago ito sakupin. Kung hindi, kung sisubog ka dahil sa pagkarga sa dugo ng tunay na dragon, hindi ako mananagot." Sabi ng taong nakaitim. Ang dugo ng tunay na dragon ay labis na malupit at marahas. Hindi ito kayang gamitin ng mga ordinaryong martial artist. Kahit pa makuha ng mga ordinaryong martial artist ang dugo ng tunay na dragon, hindi rin nila ito basta-basta kakainin. Pero natatawang sabi ni Mateo, bagamat ligtas ang pagkuha ng dugo ng tunay na dragon sa Divine Traversing Realm, hindi na ganoon kalaki ang mga benepisyo nito sa akin. Sa kasalukuyan, kakabukas lang ng dagat ng enerhiya ng aking asensya kamakailan lang. Ang pagkonsumo ng dugo ng tunay na dragon na ito ang tamang panahon. Nang malaman ni Mateo na ito ay tunay na dugo ng dragon, nakapagdesisyon na siya na agad itong kainin. Natural na alam ni Mateo ang pagiging mapang-api ng dugo ng tunay na dragon. Ngunit alam din niya na ang kanyang kalagayan sa ngayon ay ang tamang panahon para kainin ang dugo ng tunay na dragon. Ang Sea Transformation Realm ay isang bagong simula, at ito rin ang pundasyon ng lahat ng mga hangganan sa hinaharap. Ang apat na dakilang banal na halimaw ay pawang minamahal ng langit at lupa. Ang dugo ng tunay na dragon ay may malakas na epekto ng paghubog sa lahi ng isang martial artist. Hindi lamang nito mapapalawak ang hangganan ng martial artist sa loob ng maikling panahon, kundi mapapalawak din nito ang kaugnayan ng martial artist sa enerhiya ng asensya ng langit at lupa, na lubos na nagpapataas ng bilis ng cultivation ng martial artist. Para sa mga martial artist, isa itong napakahalagang kayamanan. Malamig na natawa ang lalaking nakaitim nang marinig iyon at sinabing, "Brat, inaamin kong napakagaling mo. Pero huwag kang maging mayabang at maging masyadong maangas. Ang mga taong mayabang ay walang magandang katapusan.
Kahit alam mo ang tungkol sa mga Divine Beast Bloodline, hindi mo pa naranasan kung gaano kalakas ang mga Divine Beast Bloodline, di ba? Ang dugo ng tunay na dragon ay isang napakalakas na pag-iral sa mga Divine Beast Bloodline. Kung lulunin mo ito gamit ang kasalukuyan mong hangganan, siguradong mamamatay ka. Nakangiting sabi ni Mateo, Senior, dahil ang dugo ng tunay na dragon na ito ang aking gantimpala, ako ang tatawag, tama ba? 573. Hindi sinasadyang natigilan ang ekspresyon ng lalaking nakaitim nang sabihin niya ito ng may galit, sige. Nakikita kong may talento ka, kaya nga binibigyan kita ng payo. Dahil ikaw mismo ay naghahanap ng kamatayan, hindi ako ang dapat sisihin dito. Kahit desente ang talento mo, ang iyong ugali ay napakasama. Kahit hindi ka mamatay ngayon, mamamatay ka rin sa hinaharap dahil sa iyong mabangis na kay-abangan. Gayunpaman, hindi nababalisa o nag-aalala si Mateo habang nakangiting sinabi, maraming salamat sa pag-aalala ng senior. Pero sa mga bagay ni Mateo, may kutob ako. Napakalakas ng dugo ng tunay na dragon. Kung hindi ko mailabas ang buong lakas nito, hindi ba't pagsasayang lang ito ng mabubuting regalo ng Diyos? Hindi ka ba sang-ayon, Senior? Good luck sa iyo. Sabi ng lalaking nakaitim habang sumisinghot ng malamig at sa katuluyang naglaho. Tiningnan ni Mateo ang dugo ng tunay na dragon na nasa kamay niya at hindi niya maiwasang magalit. Hindi rin niya inaasahan na ang paglalakbay sa Vast Heaven Pagoda sa pagkakataong ito ay magiging napakalaki pala ng kikitain. Kahit na ito ay ang walang pangalang enerhiya ng Asensya, o ang Vast Heaven Steel, o ang 9 characters true word formula, lahat sila ay mga dekalidad na kayamanan. Kahit na inilagay sa Divine Realm, napakahirap din itong makuha. At ang perpektong pagkumpleto ng ika-6 na antas ay talagang gagantimpalaan siya ng isang patak ng dugo ng tunay na dragon. Ito ay tunay na isang hindi inaasahang sorpresa. Ang pagsasabi ng mga ganoong salita, hindi naman ito pagmamalabas. Ang mga martial artist na nakakuha ng dugo ng tunay na dragon at ginamit ito ay masasabing nagtatakwil sa kanilang dating sarili at muling isisilang. Kahit baboy pa ito, ang bilis ng kanyang cultivation ay maging mabilis din hanggang sa puntong mawala ng pag-asa ang mga ordinaryong tao. Ang paglinang ng enerhiya ng Asensya ay palaging isang mahirap na gawain. Kahit na nakakainom ng tableta si Mateo, kasabay ng pagtaas ng kanyang hangganan, ang mga pangangailangan sa mga halamang gamot ay lalong tumataas. Wala siyang medicine king hall para suportahan ang kanyang cultivation ngayon. Kahit na kaya niyang bayaran ang mga gastos sa mga medicinal herbs, hindi rin siya makakahanap ng ganito karaming high-tier medicinal herbs. Bukod pa rito, sa totoo lang, ang talento ng katawang ito ay hindi naman talaga kalakihan. Mayroon din itong napakalaking limitasyon sa bilis ng cultivation ni Mateo. Ang pagtaas ng hangganan ni Mateo hanggang ngayon ay halos umaasa lamang sa mga gamot at maswerteng engkwentro. Ang mahigpit na pagsunod sa nakagawiang oras ng paglilinang ay hindi naman talaga kalakihan. Gamit ang dugo ng tunay na dragon na ito, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagpapabilis ng cultivation sa problemang ito sa hinaharap. Agad na umupo si Mateo nang nakakross ang mga binti ng walang pag-aalinlangan at pumasok sa heart-like still water heart realm upang i-adjust ang kondisyon ng kanyang katawan sa prime. Makapangyarihan ang dugo ng tunay na dragon, ngunit gaya ng sinabi ng taong nakaitim, isang sandali ng kapabayaan ay pop 1 sa martial artist hanggang sa sumabog ang mga ito. Kahit na may kumpiyansa si Mateo na masakop ang dugo ng tunay na dragon na ito, hindi rin siya nang ahas na magpabeya. Isa itong tempo ng paglalaro sa buhay ng isang tao. Maingat na binuksan ni Mateo ang maliit na bote. Isang walang kapantay na malupit na aura ang lumabas, tila gustong punitin ang buong espasyong ito. Agad na tila nakakita si Mateo ng isang tunay na dragon na lumutang palabas ng maliit na bote, umiikot sa hangin. Tunay ngang karapat-dapat na maging isang tunay na dugo ng dragon. Kahit isang patak lang ng asensya ng dugo, mayroon pa rin itong napakalaking kapangyarihan. Buntong hininga ni Mateo. Walang pag-aalinlangan, nilunok ni Mateo ang asensya ng dugo sa kanyang tiyan. Agad niyang naramdaman na parang sinusunog ang kanyang panloob na katawan. Sa sandaling ito lang alam ni Mateo kung ano ang tunay na tinatawag na nasusunog na laman loob. Arg!
Hindi napigilan ni Mateo ang isang mahabang sigaw na umalangaw-ngaw sa buong espasyo ng mana. Sa loob ng kawalan, walang pakialam na pinagmasdan ng taong nakaitim ang eksenang ito habang malamig na sinasabi, isang batang walang alam sa lawak ng langit at lupa. Akala ko dati ay medyo naiiba ka sa iba. Hindi ko akalain na isa ka pa ring hanggal. Sa pagpino ng dugo ng tunay na dragon, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi ang enerhiyang nakapaloob sa dugo ng tunay na dragon, kundi ang kagustuhan ng kakilakilabot na tunay na dragon. Kahit para sa mga martial artist ng Divine Traversing Realm, isang sandali ng kawalang ingat at ang kanilang kagustuhan ay mabuburay rin ng kagustuhan ng tunay na dragon, at magiging isang naglalakad na bangkay. Kalimutan mo na iyon. Ang isang hanggal na tulad nito, kung patay na siya, patay na siya. Wala rin dapat ikalungkot. Pinagdikit ni Mateo ang kanyang mga ngipin hanggang sa magngalit ito. Bawat pulgada ng balat at laman sa kanyang katawan ay parang nasusunog. Ang balat at kislap sa ibabaw ay unti-unting nabasag na mukhang napakasama. Nasa ilalim pa rin ng kaharian ng puso si Mateo ngayon. Labis na kitang-kita ang lahat ng sakit. Ang paghihirap na iyon ang nagbigay sa mga tao ng kutob na gusto nilang magpakamatay. Talagang napakatiranakil ng dugo ng tunay na dragon. Gusto pa nitong pilitin si Mateo na patayin. Sa loob ng lahat ng meridian ni Mateo sa sandaling iyon, ang marahas na enerhiya ay kumakalat sa lahat ng dako. Kahit na inikot ni Mateo ang Spirit Bristle 9 niyang Divine Art hanggang sa limitasyon, hindi pa rin ito kayang tunawin ang mga marahas na enerhiyang iyon. Di nagtagal, si Mateo ay nahulog sa isang matinding krisis. Nang makita ang kawawang anyo ni Mateo, hindi napigilan ng taong nakaitim na sawayin itong muli, hey, natikman mo ba ang hirap, di ba? Sino ang nag-uutos sa iyong maging mayabang? Kahit na ang dugo ng tunay na dragon na ito ay hindi esensya ng dugo ng isang tunay na banal na halimaw, ang enerhiyang nakapaloob dito ay hindi rin kayang sakupin ng isang maliit na si Transformation Realm na tulad mo. Tunay na isang hanggal. Habang sinasabi ito ng nakaitim na tao, bigla siyang bumaantong hininga ng malungkot. Sabi niya, sa wakas ay nakahanap na rin ako ng isang walang kapantay na talentong henyo. Hindi ko inakalang mamamatay siya ng ganito lang. Ang lalaking iyon ay seryoso. Bakit pa niya kinailangang magbigay ng dugo ng tunay na dragon? Ang galing naman ngayon, di ba? Ang maghintay pa ng isa pang henyo na tulad nito, wala akong ideya kung ilang taon ang aabutin. Sa labas ng Vast Heaven Pagoda, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang martial artist ng Soul Sea Realm ang biglang pumasok sa Vast Heaven Mystic Realm at tumakbo diretso papunta kay Alan. Pinuno ng Alliance, masama ang sitwasyon. Parang may matinding pagmamadali ang martial artist na iyon. Kumabog ng malakas ang puso ni Alan. Pero mahina pa rin ang boses niyang tanong, anong nangyari? Ang martial artist na ito ang kanyang kaitiwala. Nanatili siya sa Warmland City upang tulungan ang Grand Elder ng isang Heavenly Martial Sect sa pagharap sa mga usapin ng alyansa. Kung titingnan ang kanyang anyo, malamang may kakaibang nangyari. Tunay nga, sinabi ng martial artist na iyon nang may matuwid na galit, personal na lumabas ang 5 dakilang titan ng Fierce Gale World, direktang sinalakay at sinakop ang timog silangang estratehikong lungsod ng Northern Domain, ang Cloud Iron City, at inaktibo ang transmission array. Ngayon, malawakang sinalakay na ng mga martial artist ng Fierce Gale World ang Northern Domain, inaatake at sinakop ang 3 lungsod ng timog silangang panig sa isang galaw. Bukod pa rito. Dahil dito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang 5 dakilang titan ng Fierce Gale World ay personal na aalis. Nakakapangilabot ito. Walang anumang aktibidad ang Fierce Gale World matapos nilang makapasok sa Southern Domain para sa napakaraming tao. Isipin na lang natin na nang makaalis sila, napakabilis, napaka-eksakto, at napakabangis nito. Akala nilang lahat noong una, dahil sa likas na depensang ito ng Endless Forest, hindi magagawa ang malawakang pagsalakay ng Fierce Gale World sa loob ng maikling panahon. Sino ang mag-aakala na ang 5 titan na ito ay magiging ganito kadeterminado sa pagpatay, direktang pag-atake? Ang walang katapusang kagubatan. Ang mga nasa ilalim ng Divine Traversing Realm ay hindi kayang direktang lumipad roon.
Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Divine Traversing Realm magkakaroon ng sapat na kakayahan ang isang tao upang mapanatili ang kanilang sarili. Personal na kumilos ang 5 dakilang Titan para agawin ang transmission array. Ito ang hindi inaasahan ni Alan bago ito. Isa pa, huwag kang magmukhang babae. Bilisan mo. Nag-aalalang sabi ni Alan. Sinabi ng mga martial artist na iyon ang may lungkot at galit, bukod pa rito, matapos sakupin ng Fierce Gale World ang 3 lungsod na iyon, sila talaga. Naglabas ng utos na patayin ang mga tao, patayin ang lahat ng Endless World martial artists sa 3 lungsod na iyon. Ang bilang. Ang bilang ay malamang na kasing laki ng milyon-milyon. Anong sabi mo? Patayin lahat ng tao sa 3 lungsod. Medyo nagduda si Alan sa sarili niyang mga pandinig. Maaari kayang baliw ang lahat ng mga taong iyon. Ayon sa sinabi ni Mateo at sa sitwasyong kanilang natutunan ngayon, ang Fierce Gale World ay dumating lamang para sa mga mapagkukunan ng Endless World. Kung gagamit sila ng mga estratehiyang pangkapayapaan, tiyak na maraming tao sa walang hanggang mundo ang tatawid sa kabilang panig na ang determinasyon ay hindi matatag. Pero kapag naipatupad na ang ganitong taktika tulad ng pagpuksa sa lungsod, walang dad ang magdudulot ito ng matinding pagtutol ng lahat ng martial artist ng Endless World. 574. Maliit na bilang lamang ang 1,000,000 martial artist sa walang hanggang mundo. Ngunit ang impluensya ng massacre sa mga naninirahan sa lungsod sa pagkakataong ito ay napakalaki tungo sa digmaang ito. Napilitan nito ang lahat ng martial artist ng Endless World na lumaban, mamatay kayo o ako ang mamamatay. Ang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ng Fierce Gale World ay nag-iwan sa lahat ng labis na pagkalito. Nagtanim kami ng ilang mga nakatagong ahente sa Southern Domain. Malapit sa Endless Forest ay maraming mga nakatagong bantay din. Maaari kayang wala silang nakitang kahit ano ng maaga. Galit na sabi ni Alan. Bagamat halos naputol ang ugnayan sa magkabilang dulo ng Endless Forest, bilang Alliance Chief, paano hindi makakaisip si Alan ng mga paraan para magtanim ng ilang impormante sa Southern Domain? Kung ang isa ay walang kamalayan sa sitwasyon, hindi na rin kailangang ipaglaban ang digmaang ito. Umiling ang martial artist na iyon at sinabing, walang balitang na ipadala pabalik mula sa katimugang bahagi. Natukoy ito ng mga nakatagong ahente sa Endless Forest. Ngunit ang bilis ng 5 Great Peak Sovereigns ay masyadong mabilis. Hindi nila maipadala ang impormasyon sa tamang oras. Sumakit ang ulo ni Alan. Maliit na lupain lamang ang 3 lungsod para kay Alan. Ngunit kapag nabuksan na ang butas na ito, walang katapusang makakapagpadala ng mga karagdagang tauhan ang Fierce Gale World sa 3 lungsod na ito. Ang digmaang ito sa kaharian ay itinuturing ding opisyal na nagsimula. How? Matandang hay, ano sa tingin mo? Medyo naguguluhan din si Alan sa oras na ito at ang tanging naitanong lang kay Levi. Nakakunot din ang noo ni Levi. Nang makitang nagtatanong si Alan, ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, ikaw muna ang mangguna sa iba pabalik. Hihintayin ko muna rito si Mateo at ang dalawa pa. Alamin muna ang intensyon ng kabilang panig na patayin ang mga lungsod bago magdesisyon muli. Bukod pa rito, ikalat ang impormasyong ito sa buong mundo. Ipaalam sa bawat martial artist sa Endless World na wala na silang malalabasan. Kung hindi ito ang pagkatalo ng Fierce Gale World, ito ay ang sarili nating kamatayan. Malinaw na hindi maintindihan ni Levi kung ano ang pinagkakaabalahan ng kabilang panig. Simula nang magdugtong ang daanan ng kaharian, napakakaunti na ng impormasyong alam ng Endless World tungkol sa Fierce Gale World. Wala talaga silang maitutulong. Napabuntong hininga si Alan nang marinig iyon at sinabing, ito lang din naman. Kung gayon, kailangan kong problemayan si Old Hal kay Mateo. Ibabalik ko sila agad. Nakakuyom ang mga kilay ni Levi. Tumanggaw siya ngunit hindi nagsalita, itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang kulay lilang ginto na pangalan sa maliwanag na screen. Pagkatapos lang ilabas ni Alan ang lahat, saka lang tiningnan ni Levi ang pangalan ni Mateo at bumaantong hininga, Mateo, ikaw ang huling pag-asa ng walang hanggang mundo. Mabilis kang lumakas. Sa loob ng espasyo ng mana, ang hininga ni Mateo ay lalong humina. Ang walang hanggang enerhiyang nakapaloob sa dugo ng tunay na dragon ay tila kinakarga siya hanggang sa muntik na siyang sumabog.
Sa oras na ito, isang maringal na kamalayan ang agad na pumasok sa loob ng dagat ng kamalayan ni Mateo at naging anyo ng isang asul na dragon. Nako, ang lakas ng loob mo talagang pinuhin ang marangal na dugo ng tunay na dragon na ito. Pagbayaran mo ang kamangmangan mo. Ang asul na dragon ay napakayabang sa loob ng dagat ng kamalayan ni Mateo. Sa oras na ito, kahit na nasa hindi matiis na sakit si Mateo, sa ilalim ng heart-like Stillwater Heart Realm, kaya pa rin niyang mapanatili ang sarili niyang kamalayan. Sa harap ng batang Panginoong ito, nang ahas ka bang tawagin ang iyong sarili na Maharlika? Malamig na sabi ni Mateo. Hahaha. Isa ka lang palang munting walang hiya sa Transformation Realm. Ang lakas ng loob mong maging arrogant sa harap ng ating marangal na lahi ng dragon. Hintayin mong tuluyan kung lipulin ang iyong kamalayan at gawin kang isang naglalakad na bangkay. Tingnan mo kung ano pa ang mayroon ka para maging arrogant sa harap ng dragon na ito. Sabi ng asul na dragon habang tumatawa ng malakas. Sa mga katulad mo. Tanong ni Mateo nang may mapanghamak na tingin. Humph! Walang muwang na bata. Matigas pa rin ang ulo mo sa bingit ng kamatayan. Kahit na maliit na piraso lamang ng natitirang kamalayan ang dragon na ito, para harapin ang isang batang katulad mo sa Transformation Realm, hindi ba't madali ka pa rin nitong matatalo? Manood ng mabuti, tuluyang buburahin ng dragon na ito ang kamalayan mo ngayon din. Pagkatapos magsalita, ang asul na dragon ay umungal, gulat na gulat hanggang sa muntik ng gumuho at halos maglaho ang malay ni Mateo. Nako! Bakit wala pa ring kilos mula sa mga gininto ang karakter? Kapag nagpatuloy pa ito, talagang wawasakin ng kawawang dragon na ito ang kamalayan ko. Hindi biro ang kagustuhan ng isang asul na dragon. Sila ang pinakamapagmalaking nilalang sa ilalim ng kalangitang ito, at sila rin ang pinakamapang-ipong nilalang. Kahit kaunting bahid ng natitirang kalooban ay lubos na maipagmamalaki at makapangyarihan. Walang takot na naghintay si Mateo. Ang inaasahan niya ay natural na ang mga gininto ang karakter sa kanyang dagat ng kamalayan. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin silang anumang galaw. Sus Mariosep. Sa huli, kailangan ko pa ring umasa sa sarili ko. 1000 Augmenting Soul Incantation, putulin mo na ako. Pinaigting ni Mateo ang sarili niyang kamalayan para maging isang espada, na tumutusok patungo sa asul na dragon na iyon. Haha. Mga kalokohang panlilin lang. Gusto mo bang harapin ang dragon na ito gamit lang ang mga ganitong bagay? Itinaas ng asul na dragon ang kanyang kuko, marahang kumapit sa espadang iyon. Ngunit, sa oras na ito, biglang nanginig ang itim na butil sa loob ng dagat ng kamalayan ni Mateo. Sa sumunod na sandali, ang napakalaking asul na ilusyon ng dragon ay tila tinamaan ng liwanag, hindi niya maigalaw ang buong katawan niya. Ang kuko ng dragon na iniunat niya ay natigilan din doon, hindi makagalaw kahit isang pulgada. Sumisirit. Ang soul sword na pinatibay ni Mateo ay tumago sa ilusyon ng asul na dragon ng ganito. Ang paghaharap sa pagitan ng mga kamalayan ang pinakamapanganib. Ang espada ng kaluluwa ni Mateo ang nagpatibay sa lahat ng kanyang mga nagawa sa banal na kaluluwa. Ang pag-ataking ito ay hindi naman gaanong mahalaga. Arg! Paano mapapatay ng isang batang nasa Transformation Realm ang dragon na ito? Imposible. Imposible. Unti-unting humina ang mga ungol ng asul na dragon, hanggang sa ang multo na iyon ay naging wala, at tuluyang naglaho. How? Huminga ng malalim si Mateo, habang nakatingin sa itim na butil sa kanyang dagat ng kamalayan ng may pagtataka. Saan nga ba nagmula ang itim na butil na ito? Para makagawa ng ganitong kapangyarihan para pigilan ang kalooban ng isang tunay na dragon. Kung hindi dahil sa itim na butil na gumamot sa swing matapos ni Mateo ang asul na dragon ng ganoon kadali. Masyadong misteryoso ang itim na butil na ito. Hindi ko rin alam kung saan talaga ito nagmula. Pero sa mga pangyayari ngayon, nakumpirma ni Mateo na ang pinagmula ng itim na kwintas na ito ay talagang pambihira. Kailangang malaman ng isang tao na ang isang tunay na dragon ay may isa sa pinakamalakas na uri ng kalooban sa mundong ito. Kahit si Mateo ay hindi nang ahas na sabihin na mayroon siyang buong kumpiyansa na harapin ito. Pero ang itim na butil na iyon ay bahagyang nanginig at ang asul na dragon na nabuo mula sa hibla ng kalooban na iyon ay talagang hindi na makagalaw.
Sa sandaling ito, natuklasan ni Mateo sa kanyang pagkadismaya na marami siyang nakatagong mga sikreto. Ngunit, kahit isa sa mga ito ay hindi niya makontrol. Walang oras para mag-isip ng sobra. Mas mabuting sipsipin mo na agad ang dugo ng tunay na dragon. Mabilis na pinakalma ni Mateo ang kanyang isipan at hinigop ng buong lakas ang dugo ng tunay na dragon. Kung wala ang paggabay ng tunay na dragon, ang dugo ng tunay na dragon na ito ay naging mas masunurin. Hindi na ito kasing malupit at brutal gaya ng dati. Ang makapangyarihang enerhiya sa dugo ng dragon ay patuloy na nagbinyag sa katawan ni Mateo, na nagpapalakas sa enerhiya ng kanyang asensya. Makikita ng mata na mabilis na lumalakas ang aura ni Mateo. Pagkatapos ng kalahating araw, matagumpay na nakapasok si Mateo sa 6th level C transformation. Anong nangyayari? Ang batang iyon ay talagang nakakalusot na. Nang makita ng lalaking nakaitim na malubha na ang pinsala ni Mateo at malapit ng mamatay, hindi na niya ito pinansin pa. Sa oras na ito, bigla niyang napansin na may pumapasok, kaya dali-dali niyang binigyang pansin si Mateo. Dahil sa tingin na ito, hindi niya mapigil ang mapatalon sa takot. Ang laman at balat sa katawan ni Mateo na puno ng mga bitek ay hindi lamang bumalik na parang bago sa oras na ito, kundi naging kulay tanso pa ito, na bahagyang nagpapakita ng napakalakas na lakas. Hindi lang si Mateo ang nagpakita ng kahit kaunting pinsala, kundi ang kanyang aura ay talagang napakalakas. Siya. Nagtagumpay ba talaga siya sa pagpino ng dugo ng tunay na dragon? Ito. Paano ito naging posible? Ang tunay na kalooban ng dragon ay abnormal na walang awa at malupit. Isa lamang siyang si Transformation Realm. Paano niya matatalo ang tunay na kalooban ng dragon? Sa pagkakataong ito, ang taong nakaitim ay talagang natigilan. 575. Walang tigil ang pagtaas ng aura ni Mateo. Matapos makarating sa 6th level si Transformation, hindi pa rin nabawasan ang momentum. Sa halip, sumusulong ito patungo sa 7th level si Transformation. Kasabay nito, nanginginig din ang kalansay ni Mateo. Ang kanyang katawan ay sumasailalim pa rin sa binyag ng dugo ng dragon. Nang makita ng taong nakaitim ang eksenang ito, tunay siyang namangha hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Nilalagpasan ni Mateo ang mga hangganan habang pinapakalma ang kanyang pangangatawan sa gilid. Anong klaseng kakatwang tao ang lalaking ito? Kailangang malaman ng isa na kahit walang tunay na kalooban ng dragon, ang pagpapatibay ng pangangatawan ay isang bagay na lubhang mapanganib. Sa isang aksidente lamang, magugulat ang isa. Ang paglampas sa mga hangganan ay isang bagay din na hindi kinukonsinti ang anumang pahiwatig ng pagkakamali at napakadali ring mabaliw ang isang tao. Kung gagawin ng sabay ang dalawang bagay na ito, ang panganib ng pag-amok ay tataas ng malaki. Pero si Mateo, sistematikong ginagawa ito ng baliw na ito. Walang tigil na tumaas ang aura ni Mateo at agad na nakarating sa hangganan ng 7th level si Transformation. Ito ang pinakakapanabik na sandali para sa mga martial artist, ngunit ito rin ang pinakadelikadong sandali. Nanood ang lalaking nakaitim hanggang sa tumalon ang puso niya papunta sa lalamunan. Paano niya nalaman na ang paggawa ng isang bagay tulad ng dual tasking ni Mateo sa ilalim ng heart-like still water realm ay hindi isang bagay na mahirap? Ang proseso ng pagtawid patungo sa 7th level si Transformation ay hindi kasing delikado ng inaakala ng taong nakaitim. Madali itong natapos na parang tubig na umaagos kapag nabuo ang isang kanal. Ang katawan ni Mateo sa kasalukuyan ay sumailalim na sa isang masusing pagbabago. Ang pagtagumpayan ay mas hindi gaanong pasanin. Ngunit ang walang hanggang enerhiyang nakapaloob sa dugo ng dragon ay hindi pa rin nagtapos ng ganito, hanggang sa makalusot si Mateo sa 8th level si Transformation, at sa wakas ay tumigil na rin ito. Nang lumitaw ang isang bagong-bagong Mateo sa harap ng taong nakaitim, ang buong pagkatao niya ay natulala. Ang batang ito. Talagang nagtagumpay siya. Ang orihinal niyang talento ay nakakagulat na. Dahil naranasan na niya ang pagbabagong anyo ng dugo ng dragon sa oras na ito, talagang napakahirap nito. Huminga ng malalim ang taong nakaitim. Tuwang-tuwa si Mateo sa kanyang kasalukuyang katawan. Kahit hindi niya gamitin ang enerhiya ng asensya, ang kanyang buong katawan ay puno rin ng pakiramdam ng lakas.
May pakiramdam siya na kahit hindi niya gamitin ang enerhiya ng asensya, kaya rin niyang walisin ang mga martial artist ng Sea Transformation Realm. Ang kapangyarihan ng dugo ng dragon ay tunay ngang kahanga-hanga. Ang aking pisikal na katawan ay naging napakalakas sa ganitong antas. Isang malaking dami ng tunay na dragon aura ang nasa loob ng aking essence energy ngayon. Maaari nitong pataasin ang kapangyarihan ng aking mga martial techniques ng 30%. Bukod pa rito, ang kapangyarihan ng dugo ng dragon ay hindi nawala ngunit talagang sumanib sa aking dugo na lumikha ng isang uri ng bloodline. Masasabing isa na akong half-dragon physique ngayon. Sinuri ni Mateo ang sarili niyang katawan at hindi maipaliwanag na labis din siyang natuwa. Ang dugo ng tunay na dragon na ito ay lubhang nakakatakot. Ang idinulot nito sa kanya ay isang ganap na pagbabagong anyo. Ang orihinal na Mateo na may katamtamang talento ay isa ng tunay na henyo sa kasalukuyan. Pakiramdam ni Mateo ay parang napupuno siya ng kapangyarihan, at hindi niya mapigil ang iangat ang kanyang ulo at umungol ng matagal, at biglang sumuntok. Pagpatay sa kilusang nagliliyab. Nang lumitaw ang nagliliyab na pulang anino ng kamao, tila nanginginig ang buong espasyo. Matinding panginginig pati na rin ang mga tunog ng pagsabog na lumalabas sa hangin. Ang batang ito. Nabahala rin ang lalaking nakaitim nang makita ang suntok ni Mateo. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, ang mga ordinaryong late-stage soulsis ay hindi niya kayang tapatan. Habang nilalampasan ang mga hangganan, napakaganda ng kasalukuyang mood ni Mateo. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabi sa kawalan, "Maraming salamat senior sa pagbibigay ng dugo ng dragon." Walang katapusang pasasalamat ni Mateo. Hindi mapigil ang mabulunan ng taong nakaitim ang kanyang mga damit. Dati niyang isinumpa na patay na si Mateo. Pero ngayon, hindi lang nakatayo ng maayos si Mateo sa harap niya, ang kanyang lakas ay tumaas pa ng husto. Sa kasalukuyan, nagpasalamat si Mateo. Bagamat walang intensyong kutsain siya, nag-iinit ang mukha ng taong nakaitim. Nahiyang aminin ito ng taong nakaitim. Casual lang niyang ikinumpas ang kanyang kamay. Ang vast heaven steel ay lumapag sa espasyo ng mana ng may malakas na kalabog. Nakita ni Mateo na tila walang balak na ibuka ng lalaking nakaitim ang bibig, kaya ngumiti na lang siya at naglakad patungo sa vast heaven steel. Nang ang banal na pandaman ni Mateo ay sumubok sa vast heaven steel, hindi niya maiwasang mabigla ng husto. Ang nakikita ko pa rin ay ang scorching true intent. Bakit ako pupunta sa isang bahagi ng nagyayelong lupain at nababalutan ng nyebe? May pagkakamali ba? Imposible, di ba? Ang vast heaven steel ay maaari ring magkamali. Gulat na sabi ni Mateo. Sa abot ng paningin, isa itong malawak na kaputian. Wala ni isang bagay na may kinalaman sa apoy. Napakasimple lang ng iniisip ni Mateo. Gaano man karaming tunay na layunin ang naunawaan ng isang tao, hindi rin ito kasing praktikal ng pagpapakadalubhasa sa isang tunay na layunin. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa pag-iisip ng iba pang tunay na layunin, mas mabuting linangin ang scorching true intent sa pinakamataas na antas. Ang tunay na layunin tungo sa sukdulang tunay na layunin ay isang napakalaking bangin ng pagkakaiba. Ang pagtawid dito ay magiging isang walang hanggang kapatagan. Kung hindi ito matawid, ang isa ay maaari lamang maglaho sa gitna ng karamihan. Sa Divine Realm, hindi masasabi kung gaano karaming martial artist ang makakaunawa sa tunay na layunin. Ngunit malayo ito sa kung ano ang maihahambing sa mga nasa lower realms. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga nakakaunawa sa tunay na layunin. Hindi kailanman nasiyahan si Mateo sa pag-unawa sa tunay na layunin. Ang kanyang layunin ay ang sukdulang tunay na layunin. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa tunay at sukdulang layunin niya magkakaroon ng kwalifikasyon upang makipaglaban kay Carson, upang magkaroon ng kapital upang ipaghiganti ang kanyang puot. Bagamat makapangyarihan ang intent ng Asher Deeper Floating Zero Sword, hindi pa rin ito kayang talunin si Carson. Bilang nangungunang eksperto sa Medicine King Hall, paanong hindi magkakaroon ng pinakamataas na tunay na intent si Carson? Tunay ngang isang bihirang makitang henyo sa martial path si Carson. Kahit na mas mababa ang kanyang lakas kaysa sa 10 dakilang banal na hari, hindi rin naman gaanong kalaki ang pagkakaiba. Sa kagustuhang malampasan si Carson, kinailangan ni Mateo na maging mas malakas pa.
Maaaring gumala si Mateo nang walang hadlang sa lower realms, ngunit alam niya mismo na pagkatapos mapunta sa divine realm, hindi na magiging ganoon kalaki ang kanyang kalamangan. Kaya pa nga niyang baliwalain ang napakalaking pagkakaiba ng isang pangunahing hangganan upang malagpasan ang mga hangganan at harmony ng iba sa walang hanggang mundo. Ngunit ang pag-abot sa banal na kaharian, kahit na malagpasan niya ang mga hangganan upang harmonin, imposible ring baliwalain ang agwat sa pagitan ng mga antas. Maraming martial artists sa divine realm ang nakakaunawa sa tunay na layunin. Sa kanila, hindi nagkukulang ang mga martial artists na nakakaunawa sa ilang napakalakas na tunay na layunin. Kaya naman naunawaan na ng batang henerasyon ng divine realm ang pangunahing anyo ng kataas-taasang tunay na layunin sa kasalukuyang kaharian niya. Kung ikukumpara sa mga taong iyon, natural na wala na rin ang kalamangan ni Mateo. Kaya naman, sa ngayon, mas lalo lamang lalakas si Mateo. Saka lamang niya magkakaroon ng kapital para magkaroon ng paninindigan pagdating sa divine realm. Ngunit ang pag-unawa sa tunay na layunin ay walang paraan upang siya ay maging mas malakas. Tanging ang pinakamataas na tunay na layunin lamang ang makapagpapahintulot sa kanya na lumakad pa ng mas malayo. Dahil sa talento ni Mateo, hindi naging problema ang casual niyang pag-unawa sa iba't ibang tunay na layunin sa vast heaven steel na ito. Ngunit iba ang tunay na layunin. Ang pag-unawa sa tunay na layunin ay ginagamit ang mga dekada at siglo bilang sukatan. At maraming banal na hari sa banal na kaharian ang nakaunawa lamang ng iisang kataas-taasang tunay na layunin sa buong buhay nila. Makikita kung gaano kahirap unawain ang kataas-taasang tunay na layunin. Bukod pa rito, ang scorching true intent ay isang uri na napakahirap intindihin sa kanila. Kahit na puno ng kumpiyansa si Mateo, imposible ring lubos na maunawaan ang loob ng vast heaven steel na ito sa loob ng maikling panahon. Pero walang duda, kayang-kaya ng vast heaven steel na ito na paliitin ng husto ang kanyang daan ng pag-unawa. Pero ano ba to ngayon? Ang nais maunawaan ni Mateo ay ang scorching supreme true intent, hindi ang extreme cold supreme true intent. Bakit siya ipapadala ng vast heaven steel sa ganitong kapaligiran? Pero, ano ba itong lugar na ito? Ang lamig talaga. Sa espasyong ito, tila malapit ng magyelo ang kamalayan ni Mateo. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya sinasadyang pinakawalan ang scorching true intent upang labanan ang ganitong uri ng matinding lamig. 576. Di nagtagal, natuklasan ni Mateo na napakabilis pala ng paggamit ng sarili niyang enerhiya sa asensya. Kahit na umabot na sa napakabanayad na antas ang kontrol ni Mateo sa enerhiya ng asensya, kalahating araw lang siyang nanatili bago tuluyang nagyelo at naging parang popsicle. Ang extreme cold concept at scorching concept ay dalawang uri ng magkasalungat na konsepto. Napagpasyahan ni Mateo na hindi ito ang pagkakamali ng vast heaven steel sa lalong madaling panahon, ngunit nais nitong patatagin niya ang kanyang scorching true intent sa pamamagitan ng ganitong paraan. Hindi lubos na maintindihan ni Mateo ang ganitong antas ng matinding lamig. Ang extreme cold true intent ay kabilang sa ice attribute true intent. At ang ice attribute true intent ay kabilang sa isang mahalagang sangay ng konsepto ng tubig. Hindi pa nga natutunan ni Mateo ang mga pangunahing kaalaman sa konsepto ng tubig, lalo na ang pag-unawa sa extreme cold true intent. Para itong isang martial artist ng Soul Sea Realm na nagsasabi sa isang martial artist ng Essence Tree Realm kung paano nagkukultibar ang mga Soul Sea Realm. Hindi talaga maintindihan ng mga nasa Essence Tree Realm. Kaya naman, ang ganitong paraan ng pag-aayos ng tunay na layunin ay tiyak na para sa kapakanan ng nagbabagang tunay na layunin. Kung paano lang maunawaan ang scorching supreme true intent, wala talagang ideya si Mateo. Gayunpaman, hindi rin siya nagmamadali. Ang scorching supreme true intent ay masyadong mahirap intindihin. Hindi niya kailanman naisip na maisakatuparan ito sa isang iglap. Dahil may shortcut ang espasyo ng vast heaven steel, nakatipid na siya ng malaki sa oras. Kung ilalagay siya sa labas ng mundo, sino ang nakakaalam kung gaano karaming oras ang ginugol niya bago niya mahanap ang paraan para matutunan ang mga pangunahing kaalaman. Mula sa scorching true intent patungo sa supreme true intent, sa scorching supreme true intent, mayroong isang napakalaking tagaytay. Maging ang Spirit Bristle Divine King ay gumugol din ng ilang daang taon noon bago nagtagumpay sa pag-unawa. Kung makakaintindi si Mateo ng maayos sa loob ng ilang araw, magiging biro lang talaga iyon. Para makamit ang isang posisyon sa 10 dakilang banal na hari, sino sa kanila ang hindi isang taong may walang kapantay na talento?
Bagamat mataas ang kakayahan ni Mateo sa pag-unawa, ang pag-usapan ang pagiging daan-daan, libu-libong beses na mas mataas kaysa sa Espiritu Bristle Divine King, ay masyadong eksaherado rin iyon. Tinitigan ng lalaking nakaitim si Mateo mula sa loob ng kawalan at bumulong sa sarili, ang batang ito ay tunay ngang may kamalayan sa sarili. Alam niya ang loika ng pagkagat ng higit pa sa kaya ng isang tao. Mukhang mas malawak ang kanyang abot tanaw kumpara sa ibang mga martial artists sa Endless World. Ang tunay na intensyon ay simula pa lamang ng cultivation. Ang tunay na makapangyarihan ay ang pinakamataas na tunay na intensyon. Kung mauunawaan ng batang ito ang Scorching Supreme True Intent, malamang na hindi siya matatalo ng susunod na 3 rounds. Napaisip ang taong nakaitim, at hindi niya napigil ang matawa kahit wala sa sarili at sinabing, nalilito talaga ako sa punk na ito. Ang Scorching Supreme True Intent ay isa sa mga pinakadakilang uri ng Supreme True Intent. Kahit na napakalaki ng kanyang talento, kahit wala pang 180 taon, makakalimutan mo rin ang pagkakaroon ng ilang mga nagawa. Sa ngayon, sa loob ng Inheritance Space, ang daloy ng oras ay 30:1. Ang pangalawang Perfect Clear ay may gantimpalang 6 na araw, na nangangahulugang mayroon lamang siyang 180 araw na oras. Ang 180 araw para maunawaan ang Scorching Supreme True Intent ay hindi sapat para punan ang mga puwang sa pagitan ng mga ngipin ng isang tao, tama ba? 180 taon para magkaroon ng ilang mga nagawa, isa na itong napakalaking pagtatasa kay Mateo. Kailangang malaman ng isang tao na para sa isang Divine King Powerhouse sa Divine Realm, kung mauunawaan niya ang Scorching Supreme True Intent habang nabubuhay pa siya, ang kanyang lakas ay magiging isang napakalakas na pag-iral sa mga Divine King. Dahil may mga nagawa si Mateo sa loob ng 80 hanggang 100 taon, hindi masasabing hindi mataas ang ganoong pagtatasa. Ang 180 araw kumpara sa 180 taon, ay tunay na isang kislap lamang. Kahit ang pagnanais na malagpasan ang hangganan ay lubhang mahirap. Mabilis na lumipas ang panahon sa espasyo ng mana para kay Mateo. Sa labas ng mundo, ilang araw pa lamang ang lumipas. Gaya ng inaasahan, sina Brian at Tianhua ay parehong napatay sa ikalimang antas ng Illusionary Spirits Killing Array at pinalayas mula sa Vast Heaven Pagoda. Nang marinig nila na natapos ni Mateo ang unang 6 na antas ng perpekto, bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig. Bukod sa kanilang dalawa, hinayaan pa ni Levi na manatili sina Holden at Topher. Ang 4 na pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon ay nasa tabi na ngayon ni Levi. Kayong 4, maglinang lamang sa pag-iisa rito. Paprotektahan ko kayo. Dapat kayong lahat ay magkaroon ng maraming pangunawa at mga benepisyo sa malawak na pagoda sa langit. Ang pagpasok sa pag-iisa sa panahong ito ang pinakamainam na panahon. Natural lamang na ang mga bagay sa labas ng mundo ang dapat alalahanin ng mga eksperto ng Divine Traversing Realm. Ang pagkakaroon ng ilan pa sa inyo na sasama sa kanila ay hindi magkakaroon ng malaking epekto, sabi ni Levi sa 4 na tao. Opo, Old Hal. Sabay-sabay na pagsang-ayon ng 4. Matandang Hay, pinaupo mo ba kami para sa kapakanan ng paglilinang? Naglakas loob si Topher at mahinang nagtanong. Kahit sila ang pinakamalakas sa henerasyon ng mga nakababatang manlalaro, sa harap ng Levi, sila pa rin ang mga tunay na nakababatang manlalaro. Ang matandang Hay na ito sa harap ng kanilang mga mata ay isang eksperto sa maalamat na uri. Isa siyang nilalang na mas makapangyarihan pa kaysa sa kanilang mga ninuno. Malamig na sabi ni Levi, natural lang na hindi ito para sa cultivation. Pinaupo ko kayo para hintayin ang paglabas ni Mateo. Hindi rin ito itinago ni Levi, direktang sinabi ang kanyang tunay na intensyon. Hintayin mo si Mateo. Medyo natigilan si Holden. Hindi nagulat sina Topher at ang iba pa. Malinaw na matagal na nila itong inaasahan. Sa totoo lang, labis pa ring nalulungkot si Holden sa ngayon. Bagamat nakamit niya ang layuning gulatin ang lahat sa isang galaw sa pagkakataong ito sa Vast Heaven Pagoda, hindi niya inakalang may isang nilalang na 100 beses, 1,000 beses na mas halimaw pa sa kanya ang lilito din. Sa ilalim ng halo ni Mateo, ang kanyang pakiramdam ng pag-iral ay hamina ng husto. Sa ganitong uri ng psikolohikal na depresyon, hindi rin siya makausap ang iba. Maaari lamang siyang malungkot ng palihim ng mag-isa. Sa huli, napigilan siya ni Levi at palihim pa siyang natawa sa sarili, iniisip na aayusin siya ni Old Hal ng husto.
Sino ang mag-aakala na maririnig niya si Levi na sasabihin iyon ngayon, na hinayaan lang niya ang ilan sa kanila na manatili para sa kapakanan ni Mateo. Dahil dito, ang kaunting pag-asa na sumibol para sa kanya ay muling nawala ng walang awang pag-asa. Matalino at may karanasan si Levi dahil sa edad. Paano niya hindi mahahalata ang emosyon ni Holden? Pero tiningnan niya lang na parang hindi niya nakita at malamig na sinabi, ang mga natamo ni Mateo sa paglalakbay na ito sa malawak na pagoda sa pagkakataong ito ay tiyak na higit pa sa ating iniisip. Pagkatapos niyang lumabas sa pagkakataong ito, siya ang magiging hindi maikakailang pinuno ng inyong nakababatang henerasyon. Naniniwala ako na sa malapit na hinaharap, maaari siyang maging idolo ng buong kabataan ng walang hanggang mundo. Sa puntong ito, kailangan ninyong lahat na magkaroon ng malinaw na pagkakaunawaan. Alam kong kayong apat ay mga taong mayabang at mayabang sa puso. Pero sa harap ni Mateo, wala kayong kapital para maging mayabang kahit kaunti. Naiintindihan nyo ba? Bahagyang tumango ang tatlong Brian nang marinig nila iyon. Matagal na nilang tinanggap ang katotohanan ito. Napakabilis talaga ng pag-angat ng bilis ni Mateo. Hindi nila mahabol kahit pahampasin ang kanilang mga kabayo. Ang mundo ng martial artist ay palaging isang mundong gumagamit ng lakas. Ginamit na ni Mateo ang kanyang lakas upang lubos na sakupin ang mga tinatawag na pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon. Lalo na nang makita nila ang eksena kung saan pinapatay ni Mateo ang mga ilusyonaryong espirito sa ikalimang antas. Dahil dito, hindi na nila magawang habulin ang mga ito. Gayunpaman, bago pumasok sa Vast Heaven Pagoda, hindi pa naririnig ni Holden ang tungkol kay Mateo noon. Dahil dito, nakaramdam siya ng ilang kahirapan sa pag-aangkop sa mga bagay-bagay. Ang mga salita ni Levi ay pangunahing sinabi para marinig niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Levi. Hindi sinasadyang nang inig si Holden at nagmamadaling sinabi, matandang hay, naiintindihan ni Holden. Tumango si Levi at nagpatuloy, ang layunin ko sa pagpapaiwan sa inyo ay napakasimple lang. Nagsimula na ang digmaan sa kaharian ng lubusan. Mula ngayon, kayong apat ay kailangang sumunod sa tabi ni Mateo, at makinig sa kanyang mga tagubilin. Hindi ninyo kailangang tumingin sa akin ng ganyan. Hindi ko hinihiling sa inyo na humiwalay sa inyong sariling mga sekta, ngunit isinasaalang-alang ko ito para sa kapakanan ng inyong kinabukasan, at para sa kapakanan ng hinaharap ng walang hanggang mundo. Sa pagsunod sa kanya, makakatanggap kayo ng walang katapusang mga benepisyo. 577. Siyempre, hindi ko kayo pipilitin na manatili sa tabi niya. Kung ayaw ninyo, pwede na kayong umalis ngayon. Pagkatapos magsalita, mahinahong inilabas ni Levi ang isang prasko ng alak at pumunta sa mesang bato sa gilid upang simulan ang pagsali ng isang tasa para sa sarili niyang inumin. Ito ang Immortal Remembrance Jade Brew na ibinigay sa kanya ni Mateo. Sa pagkakataong ito, espesyal niya itong dinala. Alam niyang ang apat na taong ito ay tiyak na maguguluhan at tiyak na walang maisasagot sa loob ng maikling panahon. Kalimutan mo na si Holden. Ang tatlo pang tao ay pawang mga anak ng langit sa mundo na may pinakamataas na pagmamalaki, at milyon-milyong tingin ang nakatutok sa kanila. Kahit na hinahangaan nila ng husto si Mateo ngayon, hindi rin ito kumakatawan na handa silang maging mga tauhan ni Mateo, na makinig sa mga atas ni Mateo sa bawat bagay. Pero may sarili ring mga konsiderasyon si Levi. Hindi kailanman kabilang si Mateo sa walang hanggang mundo. Nakatadhana siyang magpasikat ng karelagan sa banal na kaharian. Dahil sa kasalukuyang bilis ng pag-unlad ni Mateo, naniniwala siyang hindi na magtatagal ang araw na ito. Siguro 10 taon, pero kahit na ganoon, ang maximum ay hindi lalampas sa 20 taon. Gayunpaman, kung pag-uusapan natin kung nasaan ang huling pag-asa ng walang hanggang mundo, si Mateo talaga iyon. Ang pag-iral ni Tommy sa Boundless Realm ay maihahalin tulad sa isang napakalaking bundok na dumidiin sa puso ni Levi. Kapag ang daanan ng kaharian ay ganap ng naayos at ang emperador ng hangin ay personal na bumaba sa walang hanggang mundo, malamang na mahihirapan din siyang mabuhay, isang Realm Lord. Noong una, palagi niyang inaalala ang bagay na ito, hanggang sa mapanood niya ang kahangahangang pagganap ni Mateo sa Vast Heaven Pagoda sa pagkakataong ito. Oo. Labis na namangha si Levi. Perpektong pagkumpleto ng dalawang magkasunod na beses at direktang nakarating sa ikapitong antas.
Ang ganitong resulta, hindi sinasabing hindi na ito makikita muli, ngunit ito ay talagang walang katulad. Bukod pa rito, sa loob lamang ng kalahating buwan, sunod-sunod nang nalampasan ni Mateo ang maraming realm, at nakarating sa middle stage si transformation. Sa bilis ng paglilinang, sino ang makakasiguro na hindi siya magkakaroon ng lakas para makipaglaban sa emperador ng hangin bago pa man siya bumaba? Walang dadang kahanga-hanga ang kakayahang makakuha ng mana mula sa isang banal na kaharian ng isang kabataang walang katapusan ng mundo. Ngunit ang pambihirang kakayahan ni Mateo ay malinaw na hindi dahil dito. Ang pinakakahanga-hanga kay Mateo ay hindi ang mana mula sa banal na kaharian, kundi ang kahanga-hangang talento niya. Ito ay ang kanyang sarili. Nangahas si Levi na kumpirmahin na kahit mapunta ang pamana ng Divine Realm sa 4 na taong ito sa harap niya, hinding-hindi rin nila kayang maabot ang antas ni Mateo. Tutal, gaano man kaganda ang pamana, kailangan pa rin ng martial artist na unti-unting umunawa ng mga konsepto, upang linangin ang enerhiya ng asensya. Mahirap sabihin ang cultivation ng essence energy. Pero ang ganitong uri ng bagay tulad ng pag-unawa sa mga konsepto, ay nangangailangan ng talento. Ang dahilan kung bakit makapangyarihan si Mateo ay dahil ang kanyang pag-unawa sa mga konsepto ay nakapagpapalayo sa iilang taong ito sa harap niya. At para masundan ng 4 na taong ito si Mateo, umaasa rin siyang sila ang magiging pag-asa ng Endless World sa hinaharap. Ito ay para mas mabilis silang maging mature at mas maging malakas. Kung hindi nila mabitawan ang pagmamalaki sa kanilang mga puso, hindi rin sila matutulungan ni Levi. Sige. May iwan ako para sundan si Mateo. Ang ikinagulat ni Levi ay ang unang nagsalita ay ang Brian na may sama ng loob kay Mateo. Mananatili ako. Mag-iiwan din ako. Halos sumunod agad sina Topher at Yin Yanhua. Ngunit medyo nag-alangan si Holden. Ang ganitong sitwasyon ngayon ay ibang-iba sa kanyang hinulaang nangyari bago siya pumunta sa Vast Heaven Pagoda. Hindi niya inakalang kailangan pala niyang maging alipors ng isang binata na mas bata sa kanya ngayon. Ako. Nagpakita si Holden ng isang mahirap na tingin at nag-alangan na magsalita. Sumulyap si Levi sa kanya at malamig na sinabi, hindi mo kailangang mag-away. Ang ibig sabihin ng willing ay willing. Ang ibig sabihin ng unwilling ay ayaw. Hindi kita pahihirapan dahil lang sa pinili mong umalis. Isa pa, naisip ko rin ang ideyang ito noong huling minuto at hindi ko pa rin ito napag-uusapan kay Mateo. Kung papayag ba siya o hindi, ibang usapan na rin. Ang bagay na ito nga ang biglaan niyang naisip. Ang mga abnormal na aktibidad ng Fierce Gale World ay medyo nagpapabalisa sa kanya. Kahit sa ang anggulo tingnan, ang pagwasak sa mga lungsod ang pinakamatanga. Pero mga hanggal ba talaga ang mga tao sa Fierce Gale World? Talagang disente ang talento nitong si Holden. Kaya naman naisip ni Levi na panatilihin siyang nasa likuran kasama ng iba. Sa totoo lang, hindi mo kailangang makaramdam ng pagkakamali. Naniniwala akong napansin mo rin ito. Ang talento at lakas ni Mateo, hindi mo na rin ito maaabutan habang buhay. Nang malampasan niya ang ikalimang antas, mayroon na siyang ganoong uri ng lakas. Sa pangalawang perfect clear sa pagkakataong ito, hindi pa rin tiyak kung anong uri ng gantimpalang hindi kayang lampasan ng langit ang nakuha niya. Paglabas niya sa Vast Heaven Pagoda sa pagkakataong ito, nasa ibang antas na siya ng pagiging martial artist kumpara sa atin. Ang pagsunod sa kanya ay hindi magdudulot ng kahihiyan sa iyo. Marahil ay darating ang araw na magiging proud ka pa dahil sa pinili mo ngayon. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Brian upang maghihikayat. Lumagok si Levi ng isang subo ng Immortal Remembrance Jade Brew at nakangiting sinabi, hindi siguro. Sigurado. Sa wakas ay bahagyang bumantong hininga si Holden at sinabi kay Levi, sige, may iwan ako. Sige. Dahil ganoon nga, mag-isa kayong pumasok sa isang lugar para makapag-isip. Tungkol sa napili ni Holden, hindi masyadong nagulat si Levi. Hindi naman hanggal ang taong ito. Kung hindi, hindi rin niya makakamit ang mga kasalukuyang nagawa niya. Malinaw naman sa puso niya kung paano siya pipili. Hindi lang niya kayang malampasan ang balakid na ito sa puso niya. Hanggat malinaw na nasusuri ang mga panalo at pagkalugi, makakagawa siya ng matalinong pagpili.
Sa isang iglap, mahigit 5 buwan na si Mateo sa lupang nababalutan ng nyebe at yelo. Sa loob ng mahigit 5 buwang ito, maraming beses na natigilan si Mateo sa pagyelo. Bawat pagkakataon ay kamatayan dahil sa nauubos na enerhiya ng asensya. Para hindi mamatay sa lamig, nag-isip si Mateo ng napakaraming paraan. Ngunit, halos walang naging resulta. Sa simula, pinakawalan ni Mateo ang scorching true intent upang mapanatili ang temperatura ng kanyang katawan. Natuklasan niya na sa ganitong paraan ay mabilis na mauubos ang enerhiya ng asensya at mamamatay. Kalaunan, naging mas matalino si Mateo. Pinanatili lamang niya ang tunay na intensyon na inilabas sa napakababang antas upang halos hindi siya maihimete sa lamig. Ngunit ang ganitong uri ng sobrang lamig na pakiramdam ang nagpalinaw sa kanya. Ang lamig na tumatago sa buto ay nagdulot sa kanya ng walang hanggang kawalan ng pag-asa. Pero tiniis pa rin ito ni Mateo. Sa ilalim ng heart-like still water heart realm, maingat na pinanatili ni Mateo ang mahinang tunay na intensyon na labanan ang nagyayelong lamig. Unti-unti, sa wakas ay may natutunan na rin si Mateo. Natuklasan ni Mateo na mas malinaw niyang nararamdaman ang tunay na diwa ng scorching true intent sa ilalim ng ganitong kondisyon. Kahit na malabo pa rin ang ganitong pakiramdam, kahit papaano ay may direksyon siyang dapat tahakin. Hindi na ito malabo tulad ng dati. Sa mga nakalipas na araw, masusing nararanasan ni Mateo ang scorching true intent, at unti-unti siyang nakaramdam ng kaunting pag-unawa sa kanyang puso. Ang init ay isang uri ng paglabas ng enerhiya. Kapag hindi mataas ang temperatura, ang ganitong uri ng paglabas ay hindi makakagawa ng masyadong matinding mapanirang kapangyarihan. Pero kapag tumaas na ang temperatura sa isang lubhang nakakatakot na antas, ang mapanirang puwersa ng scorching true intent na iyon ay magiging lubhang nakababahala. Sa huli, nakasalalay pa rin kung gaano kataas ang kayang ipataas ng martial artist ang temperatura ng scorching true intent. Habang tumataas ang temperatura ng teknik sa pakikipaglaban na inilabas, mas malakas ang mapanirang kapangyarihang dulot nito. Tulad ng Nine Suns Burning Heaven ng Spirit Bristle Divine King, ang nakapangangilabot na kapangyarihang mapanira nito ay hindi dahil sa malawak nitong area of effect, kundi dahil kaya niyang itaas ang temperatura sa loob ng isang partikular na sphere of influence sa isang lubhang nakakatakot na antas. Isang antas na kayang pauksain ang mga powerhouse ng Divine King. Gaano ba kalalim ang konseptong iyon? Malayo pa ang dating kinabukasan ng kasalukuyang Mateo. Nang maintindihan ni Mateo ang koneksyon na ito, hindi na niya ginamit ang scorching concept para mapanatili ang temperatura ng sarili niyang katawan. 578. Pagpatay sa kilusang nagliliyab. Inilabas ni Mateo ang lahat ng kanyang enerhiya, gustong basagin ang mundong ito ng yelo at nyebe. Gayunpaman, walang saysay ang lahat. Ang kanyang flame movement carnage ay hindi kayang magpalabas ng kahit isang patak ng tubig dagat. Pero walang balak sumuko si Mateo. Paulit-ulit niyang ikinumpas ang kanyang mga kamao ng ganito, paulit-ulit na parang gamo-gamong lumilipad papunta sa apoy, hanggang sa siya ay mamatay sa lamig. Tapos minsan pa. Hindi na matindaan ni Mateo kung ilang beses siyang namatay at kung ilang suntok ang kanyang nailabas. Alinman sa dalawa, sa bawat pag-ugoy niya ng kanyang mga kamao, kailangan niyang gawin ang lahat para mailabas ang scorching true intent hanggang sa limitasyon. Kaunting dagdag pa. Kaunting dagdag lang. Ang hindi mabilang na beses na pag-ugoy ng kanyang mga kamao ay hindi nasayang. Dahil sa patuloy na pagtitiyaga sa estado ng kanyang mga limitasyon, mas lalo niyang nasanay ang paggamit niya ng scorching true intent. Lumalim din ang kanyang pag-unawa. At ngayon, sa wakas ay naramdaman na ni Mateo na unti-unti na niyang mararating ang hangganang iyon. Ang pakiramdam na ito ay nagpasabik sa kanya, ngunit nanlulumo rin. Nasasabik siya na ang pintuan ng scorching supreme true intent ay nasa harap niya mismo. Ngunit nalulungkot siya na ang hakbang na ito ay patuloy na malayo na parang katapusan ng mundo sa loob ng napakatagal na panahon, hindi kayang makalusot ng matagal. Paano naging ganoon kadaling pasukin ang pintuan patungo sa isang sukdulang tunay na layunin? Pero ang pinakakulang ni Mateo ay ang pasensya. Sa kanyang nakaraang buhay, para makapagsaliksik ng isang uri ng medicinal pill, gagawa pa siya ng hanggang 1 milyong nakakabagot na eksperimento.
Kung walang ganitong proseso ng pugiling, hindi rin siya maaaring maging pinakabatang peak alchemy emperor ng Divine Realm. Parang bata lang ang parteng ito para sa kanya. Ganito lang, paulit-ulit na sumayaw ang kanyang mga kamao, unti-unting hinahanap ang sensasyong iyon ng tagumpay. Pagsapit ng ika-170 araw, sa wakas ay nakahanap na si Mateo ng inspirasyon. Ugong. Buong lakas na sumuntok si Mateo. Sa wakas ay nagkaroon ng kaunting pagbabago ang espasyong puno ng nyebe. Ang bakas ng pagbabagong ito ang hindi maipaliwanag na nagpasabik kay Mateo. Ang suntok kanina ay sandaling binasag ang matinding lamig. Kahit saglit lang, malinaw na naramdaman ito ni Mateo. Pero ang suntok na ito, gayon din, ay naubos ang lahat ng enerhiya ng kanyang asensya. Malapit nang mamatay si Mateo sa lamig. Nang muling nabuhay, hindi agad umatake si Mateo, ngunit maingat niyang naisalarawan ang ganitong pakiramdam ngayon. Pag-iipon ng lakas, pagsuntok, pagwasak ng espasyo. Ganitong klaseng pakiramdam pala yon. Muling naramdaman ni Mateo na sa sandaling mawala ang matinding lamig ay tila ba humuhupa. Bagamat ang ganitong uri ng matinding lamig ay napakatigas at agad na bumabalik sa dating posisyon, ang ganitong uri ng pakiramdam ay tiyak na hindi mali. Hey! Nagbunga ang pagsusumikap. Sa wakas ay may sumilip na sa pinto. Maging si Mateo mismo ay hindi rin maiwasang maging proud sa kanyang sarili ng ilang sandali. Gumamit lamang siya ng maikling 170 araw para masilip ang pinto ng Scorching Supreme True Intent. Isa itong tunay na kahangahangang tagumpay. Maging ang Spirit Bristle Divine King na sumusuporta sa kanila ay gumugol ng kahit ilang dekada para lang masilip ang pinto ng kataas-taasang tunay na layuning ito. Gaya ng kasabihan, ang unang hakbang ang pinakamahirap sa lahat ng bagay. Ang pinakamahirap na bagay sa pag-unawa sa mga konsepto ay hindi ang proseso ng pag-unawa, kundi ang paghahanap ng paraan upang malagpasan ang hangganan. Kahit na naunawaan na ni Mateo ang Scorching True Intent para mas lalong makamit ang pinakamataas na tunay na intensyon, ibang mundo na ito. Ang antas ng kahirapan na ito ay maituturing na isang pag-akyat ng mga katutubong tao sa banal na kaharian mula sa walang hanggang mundo. Bukod kay Mateo, para sa isang katutubong nais umakyat sa banal na kaharian mula sa walang hanggang mundo, maaaring wala na rin ito sa loob ng ilang daang taon. Maiisip ang antas ng kahirapan. Maaaring makasilip si Mateo sa pinto sa loob lamang ng 170 araw. Isa itong tunay na kabayanihan. Siyempre, kahit na may sumilip pa muna sa pinto si Mateo, napakahirap din tahakin ang daan sa likod. Pero nang matapos ang hakbang na ito na ang pinakamatibay na hakbang. Maiisip ang pagkamangha sa puso ng taong nakaitim. Ang batang ito, saan nga ba nanggaling ang kakatwang ito? Ito ang Scorching Supreme True Intent, hindi isang kasuklam-suklam na karaniwang gamit. 170 araw. 170 araw lang ang ginamit niya para makasilip sa pinto. Ang kaabangan ng taong nakaitim ay nabugbog na ng husto at nasugatan ni Mateo sa mga sitwasyong wala siyang kaalam-alam. Sa daan, napakaraming imposibleng gawain ang natapos ni Mateo. Pakiramdam ng lalaking nakaitim ay manhid na siya. Ngunit muli pa rin siyang nabigla kay Mateo nang walang anumang pagkagulat. Kahit hindi sinabi sa kanya ng taong nakaitim ang oras na nanatili siya sa espasyo ng mana sa pagkakataong ito, naisip niya na malapit na rin itong matapos. Kahit na may natitira pang oras, tiyak na wala nang gaanong matitira. Para magkaroon ng progreso sa Scorching concept, kulang talaga ang oras. Kaya naman, naisip ni Mateo ang 9 characters true word formula. Nagpasya si Mateo na gamitin ang natitirang oras na ito para saliksikin ang 9 characters true word formula na ito ng kaunti. Ang 9 characters true word formula na ito ay ibang-iba sa mga ordinaryong martial techniques. Walang pangkalahatang balangkas, walang cultivation method, siyam na malabong salita lamang na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na wala silang paraan para magsimula. Tinipon ni Mateo ang puso na parang tubig na walang galaw at sinimulang isipin ang formula ng karakter na Lin. Ito ay naging ugali na ni Mateo. Sa ilalim ng kaharian ng puso na parang tubig na walang galaw, cultivation man o labanan para kay Mateo, napakataas ng kahusayan. Ngunit, sa sumunod na sandali, biglang nanginig ang buong katawan ni Mateo.
Ang puso na parang tubig na walang galaw na kaharian na ito ay talagang lumikha ng isang hindi maipaliwanag na ugong sa karakter na Lin. Maaari kayang may koneksyon ang dalawang ito? Gulat na tanong ni Mateo. Ang puso na parang tubig na walang alinlangan ay matagumpay na naunawaan ng hindi sinasadya noong siya ay nasa Nine Heavens Road. Wala itong kaugnayan sa karakter na Lin na ito. Pero malinaw niyang naramdaman na ang pusong matagal nang nakakulong ay tila may kaunting bahid ng pagluwag. Sa kabilang banda, ang dating malabong karakter na Lin, sa dagat ng kamalayan, sa ilalim ng biswalisasyon ni Mateo, ay tila unti-unting lumilinaw. Ang dalawa, ang Heart Realm at ang karakter na Lin, ay tila tuyong kahoy na nagtatagpo sa nagliliyab na apoy, na agad na lumilikha ng isang ugong. Sa ilalim ng ugong na ito, dumating ang swerte ng maging mas maliksi ang isip ni Mateo, at hindi niya sinasadyang nakabuo ng kakaibang selyo ng kamay. Hindi naman komplikado ang hand seal na ito. Pero dahil hindi alam kung bakit, nang halmahin ni Mateo ang seal, napakahirap nito. Malinaw na nasa isip ni Mateo ang paraan ng pagbuo ng mga selyo. Gayunpaman, kahit ang unang selyo, hindi niya ito nagawang buuin kahit pa sa pamamagitan ng pag-iipon ng lahat ng kanyang lakas. Para bang sa loob ng selyong ito, mayroong napakalaking puwersang panlalaban na naghihiwalay sa kanyang dalawang kamay. Matigas din ang ulo ni Mateo. Sa unang selyong ito, mahigit kalahati na ang nabuo niya. Huling hakbang pa lang at magtatagumpay na ito. Sa oras na ito, ayaw na ayaw pa niyang sumuko. Kaya naman, ginamit niya ang lahat ng enerhiya ng asensya sa kanyang katawan, sa kagustuhang makumplito ang selyo. Power! Sa wakas ay hindi na napigilan ni Mateo ang sarap sa kanyang lalamunan. Isang subo ng sariwang dugo ang malsik palabas. Napaka-overwhelm ng selyong ito. Talagang nagulat ako hanggang sa mga panloob na pinsala. Kahit ang unang selyo ay napakalalim. Gaano kitikot ang mga selyo sa likod. Pinunasan ni Mateo ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig at hindi napigil ang magsalita ng may emosyonal na buntong hininga. Kahit hindi siya nagtagumpay, nakumpirma ni Mateo na ang karakter na Lin, at ang Heart Realm na ito ay malamang na may koneksyon. Hindi pa matagal na nakakalusot si Mateo sa Heart Realm, at patuloy na nagmamarcha. Maliwanag na narating na niya ang isang bottleneck. Pero sa pamamagitan ng visualization sa pagkakataong ito, malinaw na naramdaman ni Mateo na muling lumuluwag ang Heart Realm na parang puso na parang tubig. Hanggat patuloy siyang nag-iisip, tiyak na magkakaroon ng malaking tagumpay ang puso ni Mateo. Gayunpaman, ang mas ikinatuwa ni Mateo ay kung ang pag-imagine sa karakter na Lin, ay makakatulong sa pag-unlad ng Heart Realm, hindi ba't nakakuha siya ng paraan para linangin ang Heart Realm. 579. Ang Heart Realm ay walang direktang pagpapahusay sa isang tao pagdating sa lakas ng pakikipaglaban. Ngunit ang pantulong na tungkulin nito ay masyadong makapangyarihan. Sa kanyang paglalakbay, ang puso na parang tubig na walang paa ay nakatulong na sa kanya, alam na ng Diyos kung ilang beses na. Hindi mahirap para kay Mateo ang pagtaas ng Essence Energy Realm. Pero iba ang Heart Realm. Alam niya na kung walang anumang hindi inaasahang engkwentro, ang pagnanais na makarating sa Heart-like Monolith Realm ay napakahirap. Kung ang 9 characters true word formula na ito ay talagang makakapagpaunlad ng Heart Realm, napakalaki ang pakinabang nito. Pero lahat ng ito ay conclusion lamang ni Mateo. Minsan lang niya na-visualize ang karakter na Lin, at hindi man lang niya kayang bumuo ng first-hand seal. Paano naging ganoon kadali ang pagnanais na makalusot? Gayunpaman, hanggat may direksyon na dapat tahakin, naniniwala si Mateo na balang araw ay kaya niya itong malampasan. Sa oras na ito, biglang nanlabo ang paningin ni Mateo, at siya ay direktang pinalayas mula sa espasyo ng mana. Lumalabas na tapos na ang oras. Ang kanyang biswalisasyon sa pagkakataong ito, 10 araw na pala ang lumipas sa isang kisap mata. Nang makabawi si Mateo sa kanyang katinoan, hindi niya maiwasang magulat. Hindi kalakihan ang espasyo sa ikapitong palapag ngunit ganap na walang laman. Isang anino lamang ang lumitaw sa harap niya. Ito mismo ang taong nakaitim. Posible bang ikaw ang guardian ng ikapitong antas na ito, Senyor? Mabilis na nalaman ni Mateo ang koneksyon. Lumingon ang nakaitim na lalaki at walang pakialam na sinabi, tama. Napakasimple lang ng ikapitong round na ito. Kailangan mo lang matanggap ang 3 sa mga palad ko at makatayo ka pa rin, ayos na. Simple.
Hindi naman siguro ganoon ka-simple, di ba? Maliban na lang kung tanga ang may-ari ng Vast Heaven Pagoda na ito saka lang siya maglalagay ng simpleng hurdle sa ikapitong antas. Ang taong nakaitim na ito ay malinaw na isang eksperto na napakalakas. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, hindi niya lubos maisip ang kabilang panig. Kung ang tatlong palad na ito ay madaling tanggapin, hindi sana nakarana si Leonardo ng matinding pagkatalo sa round na ito. Parang kakaibang pag-iral iyon. Kahit siya ay hindi makalusot sa balang ito. Maiisip mo ang lakas ng tatlong palad na ito. Hindi maarok ang lakas ng senior. Kapag hinampas mo ako ng tatlong palad, paano ako hindi mamamatay? Tanong ni Mateo. Huwag kang mag-alala. Pipigilan ko ang aking hangganan sa antas na katumbas ng sa iyo. Ikaw ang 8th level si transformation ngayon din. Haharapin kita gamit ang 8th level si transformation. Malamig na sabi ng nakaitim na lalaki, ang kanyang tono ay nagpapakita ng matinding tiwala sa sarili. Nag-alala ang ekspresyon ni Mateo. Maaari kayang pareho lang sila ni Leonardo. Kung ganito talaga, gaano kalakas ang lakas ng taong nakaitim na ito? Simula nang magkatawang tao si Mateo, ito pa rin ang unang beses na narinig niya na may nangahas na makipaglaban sa kanya sa parehong kaharian. Bukod pa rito, ang sinabi ng nakaitim na damit ay tatlong palad. Tatlong palad at kaya pa ring tumayo. Ibig sabihin din ito ay kailangan lang tiisin ni Mateo ang tatlong palad na ito at maaari na siyang matagumpay na makapasok sa susunod na antas. Ang taong nakaitim na ito ay maaaring isang hanggal, o kaya naman ay may lubos siyang tiwala sa sarili niyang lakas. Naniniwala si Mateo na sa sarili niyang pagganap, tiyak na isinasaalang-alang ng taong nakaitim na ito ang lahat. Sa totoo lang, nangahas pa rin siyang sabihin ito sa mga pagkakataong alam niya ang lakas ni Mateo. Talagang may lubos siyang kumpiyansa na hindi si Mateo ang kanyang katapat. Tila nahalata ang pag-aalala ni Mateo, ang lalaking nakaitim ay nagsabi ng may malamig na ngiti, ano? Natatakot. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi naman sa takot. Ang pinakamasamang resulta ay ang pagkawala ng mga kwalifikasyon para magpatuloy sa paghamon, iyon lang. Sinusubukan ko lang hulaan ang lakas ng senior. Tila hindi nagbibiro ang taong nakaitim habang malamig na sinabi, mali ka. Ang unang 6 na antas ay walang posibilidad na masugitan o magdulot ng kamatayan. Ngunit ang 3 antas na ito sa likod, maaaring mawala ng buhay ang isa anumang oras. Kaya, huwag mong ipagpalagay na parang hindi sinasadya. Sandaling tumigil ang taong nakaitim at nagpaliwanag, tunay na kamatayan iyon. Hindi mapigilan ni Mateo ang pagkagulat sa loob-loob niya. Malinaw na hindi nagbibiro ang taong nakaitim na ito. Maaari kayang ang susunod na 3 antas ay talagang may kasamang pinsala at kamatayan. Kung ganito nga ang kaso, hindi ba't si Leonardo ay binugbog ng lalaking ito? Hindi maisip ni Mateo ang tanawing si Leonardo ay binugbog sa lupa ng taong ito at hindi na makabangon. Malinaw na hindi alam ng taong nakaitim na may balak pa ring kutsain si Leonardo sa oras na ito. Malamig niyang sinabi, may pagkakataon ka pa ring umatras ngayon. Pero kapag nakapagdesisyon ka na, wala ka ng pagkakataon. Hindi nagatubili si Mateo nang diretso niyang sinabi, pinili kong hamanin. Medyo nagulat ang nakaitim na lalaki. Masyadong mabilis ang tugon ni Mateo na para bang hindi siya dumaan sa masusing pag-iisip. Matapang ba ang batang ito dahil sa kanyang mahusay na mga pamamaraan? O may mga bagay lang ba siyang nakakaligtaan sa kanyang isipan? Bagamat kakaunti ang nakarating sa ikapitong round, wala ni isa mang exception. Dati, ang mga taong iyon ay dumaan sa napakahabang pakikibaka sa pag-iisip ng walang pagbubukod bago naglakas loob na sumang-ayon dito. Hindi lahat ay kayang harapin ang hamon ng kamatayan ng mahinahon. Gaano man kalakas ang iyong talento. Tila si Mateo lang ang nagsabi nito ng walang pag-aalinlangan. Sigurado ka bang hindi mo na kailangang mag-isip pa? Dapat mong malaman na sa 10,000 taon na ito, mayroong 4 na tao sa kabuuan na nakapasok sa ikapitong antas. Ngunit iisang tao lamang ang kayang tiisin ang 3 palad ko. At ang iba pang 3 tao, mayroon pang ang isa na agad kong napatay. Hindi nagsisinungaling ang taong nakaitim. Ang mga pangalan sa light screen ay nagpapakita lamang na mayroong 3 tao na pumasok sa ikapitong antas.
Kung tungkol naman sa kanilang buhay at kamatayan, hindi nito maipaliwanag. Sa totoo lang, ang taong nakaitim na damit na paulit-ulit na pinagtatawanan ni Mateo, ay mayroon pa ring mga iniisip na maghiganti sa kanyang puso. Gustong-gusto niyang makita ang takot, ang emosyong ito, sa mukha ni Mateo. Pero sa pagkakataong ito, dismayado pa rin siya. Kalmado lang ang itsura ni Mateo habang sinasabi niya ng walang takot, ang pagkamatay sa kamay ng senior ay nagpapakita lamang na kulang ang kakayahan ni Mateo. Kung mamamatay ako, mamamatay din ako. Walang problema. Si Mateo ay isang taong namatay na. Mas malinaw sa kanya kaysa sino man sa mundong ito ang kahulugan ng kamatayan. Pero iyon ay dahil sa mas paghahangad ni Mateo na makakuha ng mas malakas na lakas. Pagkatapos ng reinkarnasyon, ang pinakamalaking obsesyon ni Mateo ay ang paghihiganti. Kahit na dumaan sa kaliwanagan ni Richard, ang obsesyon na ito ni Mateo ay hindi nagbago. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang mag-isip ng makatwiran. Sapat pa rin ang kanyang makatwirang kakayahan upang hindi maging isang makinang walang emosyon na kontrolado ng paghihiganti. Unti-unti niyang inihahanda at pinapatibay ang kanyang lakas. Ang paninindigan ni Mateo na maghangad ng lakas ay higit pa sa sinuman. Masyadong malakas si Carson. Kung wala siyang lubos na lakas, hindi siya kayang talunin ni Mateo. Dahil sa paniniwalang ito, hindi kailanman nawala ng lakas ng loob si Mateo. Naglakas loob siyang hamanin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kung hindi man lang niya tinanggap ang tatlong palad ng nakaitim na tao, anong lakas ng loob ang mayroon siya para hanapin si Carson para maghiganti? Sa lahat ng panahon, kahit na nakaharap sa mga taong mas makapangyarihan kaysa sa kanya, hindi kailanman umatras si Mateo. Kung hinaranggan ng mga Diyos, patayin ang mga Diyos. Hinaranggan ni Buddha, patayin si Buddha. Ito ang landas ng isang makapangyarihang tao. Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Mateo, alam ng lalaking nakaitim na minamaliit niya ito ng sobra. Ang mga tunay na makapangyarihang tao ay talagang hindi matatakot sa kamatayan. Ang tanging kinatatakutan nila ay takot na baka hindi sila sapat ang lakas. Dahil sa dalawang magkasunod na perpektong pagkumpleto, natural na alam ni Mateo na may mas malalaking gantimpala pa na naghihintay sa kanya sa likod nito. At ang kasalukuyang Mateo ay hindi rin nagsikap na itago ang pananabik para sa gantimpalang ito. Ang pagnanais na maging malakas ay matagal nang lumampas sa buhay at kamatayan. Matagal na natahimik ang lalaking nakaitim bago bumaantong hininga at sinabing, mukhang minamaliit kita. Ang tatlong palad na ito ay pambihira. Kailangan mong mag-ingat. Gaya ng sinabi niya, ang kaharian ng taong nakaitim ay bumagsak sa bilis na nakikita ng mata. Ngunit ang aura sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas. Magkaharap sina Mateo at ang lalaking nakaitim mula sa malayo, ngunit ang kanilang mga mukha ay hindi pa kailanman nakakita ng kaseryosohan. 580. Nang makita ang nakapangangilabot na aura ng taong nakaitim, hindi nang ahas si Mateo na maging pabaya, ginamit ang lahat ng enerhiya ng asensya sa kanyang katawan at inipon ito sa kanyang kamao. Masyadong mabilis ang hangin mula sa palad. Hindi talaga kayang gamitin ni Mateo ang Myriad Rain Sword Blade sa tamang oras. Nakakagulat ang aura. Ngunit hindi naman nakakagulat ang mga kilos ng taong nakaitim. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang palad at itinulak lamang ang tatlong magkakasunod na palad sa isang casual na paraan. Tatlong asul na dragon ang may sunod-sunod na ungol habang mabilis silang tumatakbo patungo kay Mateo. Hindi pa dumarating ang puwersa ng mga palad, at isang sensasyong nagparamdam kay Mateo na parang nasasakal ay naipadala na sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, nakaramdam si Mateo ng isang walang kapantay na presyon. Pagsiklab ng enerhiya ng asensya. Pagpatay sa kilusang apoy. Sa sandaling ito, ginamit ni Mateo ang pinakamakapangyarihang flame movement carnage nang walang itinatago, ibinuhos din ang bakas ng konseptong naunawaan niya sa inheritance space dito. Agad na nagpakawala si Mateo ng napakaraming suntok. Ang buong kalangitan ay parang anino ng mga kamao ni Mateo. Gayunpaman, tuluyang binaliwala ng tatlong asul na dragon na iyon ang mga anino ng mga kamao ni Mateo, at nilabag ang depensang inilatag ni Mateo sa unahan. Para itong nabali ang isang patay na sanga mula sa isang puno. Mabagsik nilang nalagpasan ang mga anino ng kamao ni Mateo, agad na pinunit ang mga pulang anino ng kamao.
Pero tila hindi ito nakita ni Mateo. Iwinawagayway pa rin niya ang kanyang mga kamao, walang tigil na sumusugod sa tatlong asul na dragon. Ang tatlong asul na dragon na ito ay tila parang mga buhay na nilalang, na labis na sinisira ang lahat ng humaharang sa kanila. Si Mateo sa harap nila ay mahina na parang isang maliit na kuting. Kung ang ganitong malupit na tatlong palad ay dumapo sa katawan ni Mateo, hindi kayang isipin ang magiging resulta. Pero tila hindi alam ni Mateo ang paparating na panganib. Pabilis ng pabilis ang kanyang kamao. Lalong nag-concentrate ang mga anino ng kamao. Noong una, kalmado pa ring tiningnan ng nakaitim na lalaki ang pagpupumiglas ni Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang bilis ng pagsulong ng tatlong asul na dragon na iyon ay lalong bumagal. Ang mga anino ng kamao na siksik ay dumapo sa katawan ng mga asul na dragon. Kahit na makatilang ito para sa kanya, ang mga anino ng kamao ni Mateo ay mabilis na mabilis. Magdudulot din ito ng malaking sagabal sa kanila. Sa maikling panahong ito, hindi mabilang na suntok na ang natanggap ni Mateo. Bukod pa rito, bumibilis pa rin ang kanyang bilis. Sa pamamagitan ng reformasyon ng dugo ng tunay na dragon, ang kasalukuyang katawan ni Mateo ay napakalakas na at kayang tiisin ang ganitong uri ng nakakapagod na bilis ng pagsuntok. Putok, putok, putok. Hindi mabilang na mga tunog ng pagsabog ng kamao ang umalingaw-ngaw sa hangin, na talagang kamangha-mangha. Ang mga katawan ng tatlong asul na dragon ay unti-unting naging ilusyonaryo. Ito ay isang senyales na malapit nang maubos ang kanilang enerhiya. Sus Mariosep. Nakatanggap pa nga ang batang ito ng tatlong palad gamit ang ganoong paraan. Nang makita ang unti-unting panghihina ng mga asul na dragon, alam ng taong nakaitim na halos sigurado nang malalampasan ni Mateo ang ikapitong antas na ito. Sa totoo lang, hindi kailanman inakala ng taong nakaitim na hindi makakadaan si Mateo sa ikapitong antas. Kayang-kaya ni Mateo na malagpasan ang mga round ng 2 beses. Ang kanyang pag-unawa sa mga konsepto ay malayo sa kung ano ang maihahambing sa ibang mga martial artist. Kahit na si Lifantian ay mas malala pa kumpara kay Mateo. Bukod pa rito, dumaan si Mateo sa muling paghubog ng dugo ng tunay na dragon. Sa loob ng kanyang asensya, ang enerhiya ay naglalaman na ngayon ng chi ng isang tunay na dragon. Ang kapangyarihan ng flame movement carnage na pinaputok ni Mateo ngayon ay mas malakas na kumpara dati. Kung ang isang Mateo ay hindi makakapasa sa ikapitong antas, maaari siyang direktang maghanap ng isang piraso ng tokwa para magpakamatay. Putok, putok, putok. Sunod-sunod na sumuntok si Mateo. Ang mga anino ng tatlong asul na dragon ay lalong nanghina. Ang ganitong uri ng panimulang kalupitan at pagmamataas ay tuluyan nang nawala sa oras na ito. Sa wakas, kasabay ng isang malakas na pagsabog, ang tatlong asul na dragon ay direktang sumabog sa ere, at wala pang 30 talampakan ang layo nila kay Mateo. Anong ginagawa ng batang ito? Biglang nalito ang taong nakaitim. Matapos tuluyang lipulin ni Mateo ang tatlong asul na dragon, patuloy pa rin siya sa pagsuntok. Ang hangin ay naglalabas ng matindi ngunit mahinang tunog ng pagsabog na nagpaparamdam sa mga tao na labis na napigilan. Nako! Bigla, isang nagliliyab na pulang higanteng dragon ang sumugod mula sa mga anino ng kamao ni Mateo, diretsyong sumugod sa taong nakaitim. Nanliit ang mga mata ng lalaking nakaitim, at huminga siya ng malalim, hiss. Ang batang ito ay talagang kakaiba. Nagsasalita ng nagsasalita. Hindi mabagal ang galaw ng kamay ng taong nakaitim. Nakita ko lang siyang dahan-daang inabot ang kanyang palad at marahang hinawakan ang ulo ng dragon, at saka marahang kinurot ng ganoon lang. Ang dating marahas na pulang dragon ay agad na naglaho at nawala. Hu! 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 Sa wakas ay tumigil si Mateo at agad na bumagsak sa lupa, hinihingal. Nauubusan na siya ng lakas at hindi man lang may galaw kahit isang daliri sa oras na ito. Ilang taon na ba ang nakalipas? Ikaw pa rin ang unang taong may lakas pa para kontrahin ako. Tunay na kahanga-hanga. Sa wakas ay hindi na nagtimpi ang taong nakaitim sa pagpuri. Kahit matagal na niyang nahulaan na hindi kayang talunin ni Mateo ang ikapitong antas, hindi niya kailanman iisipin na mayroon pa palang natitirang lakas si Mateo para kontra-atake matapos niyang man-neutralize ang kanyang mga atake. Ang tatlong palad niya kanina ay hindi basta-basta lang nailalabas.
Matagal na niya lang talagang kontrolado ang puwersa ng palad. Kaya naman tila madali lang ito. Sa kanyang pananaw, ang halos hindi pagtanggap ni Mateo sa tatlong palad na ito ay maituturing ng hindi masama. Ang bagay ay umunlad din gaya ng inaasahan niya sa simula. Tinansya niya na ang mga limitasyon ni Mateo ay halos hindi na rin nakakalagpas sa tatlong palad na ito. Pero hindi niya kailanman iisipin na ang limitasyon ni Mateo ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi, dapat sabihin na ganoon lang kalaki ang limitasyon ni Mateo. Pero noong ginamit niya ang Flame Movement Carnage kanina, tila nakahanap siya ng inspirasyon. Kaya naman, nagngingit-ngit siya at nagtiyaga ng mas matagal kaysa sa una. Ang unang bahagi ay ang lakas ni Mateo, habang ang huling bahagi ay ang paggamit ni Mateo ng kanyang determinasyon para magpumilit at magpatuloy. Sa loob ng hindi mabilang na taon na ito, ang mga henyo na nakita ng taong nakaitim ay parang mga kawan ng karpa na tumatawid sa ilog. Napakarami nila para isa-isahin. Ngunit, ngayon lang siya nakakita ng kahit sinong henyo na may lakas ng loob na gaya ni Mateo. Kapag ang pisikal na kakayahan ng isang tao ay lumampas sa limitasyon, ito ay magiging lubhang masakit. Bukod pa rito, lahat ng uri ng kaguluhan ay lilito sa kanyang magalaw. Kung walang matinding determinasyon, walang paraan para makontrol ang lakas ng isang tao. Pero ngayon lang, ang bawat kamao ni Mateo ay nakontrol ng perpekto, hanggang sa huling suntok na iyon. Sa huli, ang dragang apoy na iyon ay nawasak sa isang suntok lamang sa harap ng taong nakaitim dahil lamang sa napakalakas nito. Ang lakas ng suntok na iyon ay hindi pa nababawasan ng myriad rain sword blades kahit kaunti. Hindi nakakapagtaka na kaya mong pinuhin ang dugo ng tunay na dragon. Base pa lang sa lakas ng iyong kalooban, ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay walang hanggan na. Papuri ng taong nakaitim. Ayaw magsalita ni Mateo at wala rin siyang lakas para magsalita. Pagod na siya. Nang makita ang sitwasyon ng casual, ang taong nakaitim ay nagpakawala ng isang guhit ng enerhiya ng asensya sa katawan ni Mateo. Bahagyang nanginig si Mateo at sa wakas ay nakabawi ng lakas. Umupo siya at sinabi sa lalaking nakaitim, ito. Maituturing na matagumpay ba ito? Natulala ang taong nakaitim, at hindi niya napigil ang matawa habang sinasabing, syempre naman. Ang tatlong antas na ito ay walang perpektong pagkumpleto. Kung mayroon man, natapos mo na ng perpekto ang round ngayon lang. Sinuntok ni Mateo ang huling suntok at tuluyang nahiga sa lupa. Ayon sa sinabi ng nakaitim na lalaki kanina, dapat ay hindi na ito ang susunod na hamanin. Pero kahit ang isang hanggal ay masasabing nalampasan nga ni Mateo ang round. Bukod pa rito, napakaganda ng kanyang paglampas sa round. Bahagyang itinaas ni Mateo ang kanyang ulo at pinilit na ngumiti, huho, mabuti naman. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.